David Chen, ang lalaking walang katulad. Kabanata 1161. Ang lalaking ito ang pinuno ng pirata sa isla ng Bungo na tinatawag na Bato. Nang makita ang mga pirata na papasok, bahagyang napangiwi si Bato. Bloodhand, bakit ang bilis mong bumalik this time? Kumusta ang ani? Malamig na tanong ni Bato sa pirata. Boss, sa pagkakataong ito mayroon kaming cruise ship, ngunit walang turista, 15 tao lamang. Maingat na sabi ni Bloody. Ano? 15 tao. Agad na nagalit si Bato, ano ang silbi ng 15 tao? Ang aking mahika ay nasa kritikal na yugto ngayon, at 50 tao ang kailangan. Boss, huminahon ka, kukuha ako ng maghahanap agad. Nanginginig ang mga dagwang kamay sa takot. Kalimutan mo na, ako mismo ang pupunta sa dagat sa loob ng 2 araw. Ikinumpas ni Bato ang kanyang kamay, at pagkatapos ay nagtanong, mayroon bang mga mandirigma sa 15 taong ito? Umiling si Bloody, hindi, lahat sila ay ordinaryong tao. Nang marinig ito, lalo pang sumimangot si Bato. Pagkatapos ng ilang sandali ng pag-iisip, sinabi niya, saang kumpanya na bibilang ang cruise ship. Humanap ng paraan para makipag-ugnayan sa kanila at hilingin sa kanila na tabyusin sila, nang sa gayon ay sama-sama silang makulong. Nakuha ko. Tumango si Bloody at umalis. Baka sa mukha ni Bato ang pagkalungkot. Sa lakas ng 50 higit pang mga tao, magagawa niyang hakbangin ang Wazong sa isang hakbang, at ang kanyang lakas ay magkakaroon ng qualitative leap. Noong una, si Bato at ang iba ay masasamang magsasaka, ngunit sila ay tinugis at pinilit na pumunta sa desyerto na islang ito. Nang maglaon, pinangalanan itong Skull Island, at si Bato ay nanirahan sa Skull Island sa pamamagitan ng pagnanakaw sa dagat. Ang Skull Island ay kapos sa mga materyales, at halos walang mapagkukunan upang linangin, kaya ang kakanyahan ng buhay ng mga tao ay naging tanging mapagkukunan para sa Bato upang linangin. Sa oras na ito, si David, na nakakulong sa bahay na bato, ay nagkalat ng kanyang kamalayan at mabilis na nakuha ng malinaw na larawan ang sitwasyon ng buong isla. At sa isang lugar na malapit sa dagat sa timog kanluran ng Skull Island, kung saan makulimlim ang kalangitan, dapat mayroong maraming buto na nakabaon sa lupa. Nang kumalat ang kamalayan ni David, lumipat siya patungo sa pinakamalaking bahay na bato. Biglang napatayo si Bato na orihinal na nanlumo. Tapos kinakabahan siyang tumingin sa paligid. Dahil nakaramdam na lang siya ng sobrang delikadong hininga. Bagamat panandalian ang hiningang ito, batid niya pa rin ito. Sumimangot si Bato at naging sobrang pangit ng mukha. Ang ganitong uri ng hininga ay hindi kailanman ilalabas ng kanyang mga nasasakupan. Dugo kamay, duguan kamay. Malakas na sigaw ni Bato. Maya-maya, tinulak ng dagwang kamay ang pinto at pumasok. Boss, anong problema? Tanong ni Bloody. Nasaan ang taong nahuli mo? Dalhin mo ako para makita. Sabi ni Bato. Tumango ang dagwang kamay, at saka dinala si Bato patungo sa bahay na bato kung saan nakakulong si David at ang iba pa. Sa oras na ito, ang mga nahuli ay lahat ay nagsiksikan, nanginginig na isa-isa, at ang iba ay patuloy na nagdarasal. Si David lang ang nakatayong mag-isa, nakatingin sa sitwasyon sa labas sa maliit na bintana. Itinulak ang pinto, at pumasok ang dagwang kamay kasama si Bato. Nakita ng mga nahuli si Bato, na parang ganid, at lalo pang nataranta, at may mga nagsisigawan pa sa pagkagulat. Ano ang tawag doon? Papatayin kayong lahat kung hindi kayo tapat. Malakas na saway ng dagwang kamay. Kabanata 1162. Oo nga, ang mga taong iyon ay sobrang takot na walang nang ahas na magsalita. Sinulyapan ito ni Bato, at tuluyang bumagsak ang mga mata niya kay David. Sa sandaling ito, naitago na ni David ang kanyang hininga, at sa lakas ni Bato, hindi niya makita si David. Boss, nandito na lahat. Sabi ng dagwang kamay kay Bato. Tumango si Bato, saka dahan-daang naglakad patungo kay David. Ngunit hindi nagpanik si David nang tumingin siya kay Bato, ngunit nang lapitan si Bato, ang baho at dugo sa kanyang katawan ay napangiwi si David. Gusto pa sana ni Bato na lapitan si David, ngunit pinigilan siya ni David, tumigil ka, huwag kang sumulong, huwag takutin ang mga tao hanggang mamatay, kundi pumatay ka rin ng mga tao. May tubig kung saan-saan, hindi ko na kailangang maligo, masyadong mabaho. Dahil sa sinabi ni David, agad na natigilan si Bato.
Dahil sa napakaraming taon, walang nagsasalita sa kanya ng ganito, at walang nagsabi na mabaho siya. Fuck! Ano bang pinagsasabi mo? Nililigawan mo ba si kamatayan? Nakatitig ang dagwang mga kamay, at pagkatapos ay isang masiglang hakbang ang lumapit kay David, handang turuan si David ng leksyon. Pero who knows, ang katawan ng dagwang kamay ay kakalapit lang kay David. Naramdaman ko ang isang nakakatakot na puwersa na lumabas sa katawan ni David. Hindi kumikibo si David, at agad na lumipad palabas ang dagwang katawan. Pagkatapos ay marahas siyang nontog sa pader na bato at samuka ng dugo. Dahil sa biglaang pagbabagong ito, napatulala si Bato. Paano sasabihin na ang kamay ng dugo ay ang lakas ng rurok ng master, at malapit na siyang pumasok sa dakilang master? Ngayong hindi pa niya nahawakan ang kalaban, diretso na siyang binaril at tumilapon palabas. Ito ay kabalbalan din. Kahit na sa pinakamataas na estado ng kanyang dakilang amo, hindi niya ito magagawa, maliban kung siya ay pumasok sa Wuzong. Hindi kaya si Wuzong ang kaharap niya? Sa pag-iisip nitong si Bato ay agad na bumuhos ang malamig na pawis. Sa kabilang banda, si David ay nagpasikat ng mahinang gintong liwanag sa kanyang katawan, at ang hininga sa kanyang katawan ay biglang tumaas. Si Bato, na nakatayo sa harap ni David, ay biglang nakaramdam ng pagdiin sa kanya ng bundok, at pagkatapos ay yumuko siya at lumuhad sa lupa. Sa sandaling ito, naunawaan ni Bato na ang taong nasa harap niya ay tiyak na isang martial sect, at tiyak na nalampasan niya ang lakas ng 5th grade martial sect. Hindi niya maintindihan, bakit siya kukuha ng Wuzong sa pagkakataong ito. Ikaw ang boss ng islang ito. Tanong ni David kay Bato, na nakaluhod sa lupa. Oo, ako nga. Bato ang pangalan ko, hindi ko alam ang pangalan ng taong mataas ang ranggo. Paulit-ulit na tumango si Bato. Sa harap ni David, si Bato ay hindi nang ahas na mag-isip. Ang agwat ng lakas ay nagpabatid sa kanya na kahit anong isipin niya, ito ay walang saysay. Ngayon ang tanging magagawa niya ay sumunod. Ang pangalan ko ay David Chen. Mahinang sabi ni David. Sa sandaling binanggit ang pangalan ni David, napaupo si Bato sa lupa na huminga. Pagkatapos ay tumingin siya kay David ng may takot. Ikaw si David. Nanginginig si Bato. Kilala mo ako. Medyo kakaiba si David. Sa lugar na ito kung saan ang mga ibon ay hindi at walang internet, paano malalaman ng Bato na ito ang kanyang sarili? Tumango si Bato, narinig ko ang pangalan ni Mr. Cheng at pinugutan ko ng ulo si Go Wei, direktor ng Kyoto Martial Arts Alliance. Matapos marinig ito, medyo nagulat si David. Hindi niya inaasahan na magiging ganito kalaki ang epekto ng pangyayaring ito. Kahit sa mga lugar na hindi tumatae ang mga ibon, naririnig din nila ang sarili nilang mga gawa. Naiwanan mo na ang lahat ngayon. Napatingin si David sa mga tauhan na nakasiksik sa sulok at sinabi kay Bato. Sige, hayaan mo na. Pagkatapos magsalita ni Bato, sinabi niya sa dagwang kamay, bilasan mo at makinig kay Mr. Chen, bitawan mo siya. Ang mga dagwang kamay ay umakyat sa kahirapan, at pagkatapos ay tumawag ng isang tao upang palabasan ang lahat ng mga tauhan. Mga ordinaryong tao lang ito, saan ako nakakita ng ganitong eksena. Kaya pagkatapos maibalik sa cruise ship, pinaandar niya ang barko at tumakbo palayo, hindi pinapansin si David. Ginoo. Shen, kami rin ay mga pirata na pinilit na walang magawa. Sana ay maitaas mo ang iyong kamay at iligtas ang aming buhay. Nagmamakaawa si Bato kay David. Kabanata 1163. Kung kayo ay mga pirata lamang at hindi kailanman nasaktan ang buhay ng sinuman, nais kong iligtas kayo, ngunit kayo ay masasamang magsasaka na pumatay ng hindi kilalang bilang ng mga tao. Paano mo sasabihin sa akin na bitawan kita? Malamig na tiningnan ni David si Bato at nagtanong. Ginoo. Sinaktan si Chen, hindi kami masasamang magsasaka, hinabol lang kami ng aming mga kaaway at kinailangan naming pumunta sa desyerto na isla na ito. Hindi ako nakapatay ng ordinaryong tao, pakiusap hayaan mo akong umalis si Mr. Chen. Nagsimulang magreklamo si Bato. Sabi mo nagkasala ako sayo. Bahagyang nanliit ang mga mata ni David, at pagkatapos ay sinabi niya, sumama ka sa akin, sa palagay ko hindi ka iiyak nang hindi nakikita ang kabaong. Pagkatapos magsalita ni David, diretso siyang naglakad patungo sa timog kanluran.
Hinakay ni Bato ang isang tao na sumunod, at nang makita niya ang direksyon ni David, nagsimula siyang magpanik. Dahil sa direksyon na iyon, maraming bangkay at bungo ang nakaburol doon. Hindi lang maintindihan ni Bato, paano nalaman ni David. Sa isang hindi mapakali na kalooban, sinundan ni Bato si David sa lugar kung saan inilibing ang mga buto. Ikinaway ni David ang kanyang kamay, at agad na sinipsip ng puwersa ang dalawang pirata sa kanyang harapan. Sa lugar na ito, kayong dalawa ang maghukay para sa akin. Sabi ni David sa dalawang pirata. Lumingon ang dalawang pirata kay Bato, kailangan nilang sumunod sa utos ni Bato. Nang mag-alinlangan ang dalawang pirata, iwinagayway ni David ang kanyang palad. Ang dalawang pirata ay hindi nagkaroon ng oras upang mag-react, at direktang pinalo sa ulo. Ang madugong pamamaraan ni David ay nagulat sa lahat ng mga pirata. Lumapit kayong dalawa at hanapin ako. Mabilis na itinuro ni David ang dalawang pirata. Sa pagkakataong ito, ang dalawang pirata ay hindi nang ahas na mag-alinlangan at nagsimulang maghukay ng husto. Maya-maya, sunod-sunod na maraming bungo ang nahukay. Ang yinchi na pumailanglang sa kalangitan ay naging dahilan upang ang temperatura sa paligid ay agad na nagyayelong mas malamig. Sa pagtingin sa mga nahukay na buto, patuloy na tumutulo ang malamig na pawis ni Bato. Ano pa ang sasabihin mo? Malamig na tiningnan ni David si Bato, ang kanyang mala-obsidian na mga mata ay naglalabas ng malamig at mabangis na liwanag, na nagdulot ng walang katapusang pakiramdam ng pang-aapi. Ako. Nauutal na sabi ni Bato, hindi alam ang sasabihin. Kayong mga masasamang magsasaka, ilan ang namatay sa iyong mga kamay? Tingnan mo ang mga butong ito, may mga bata sa kanila. Bumungad sa katawan ni David ang layuning pumatay, at dahan-dahan siyang naglakad patungo sa bato. Patuloy na umatras si Bato, at sa wakas ay sumilay ang malamig na liwanag sa kanyang mga mata, pagkatapos ay hinawakan niya ang dagwang kamay sa tabi niya at inihagis iyon kay David. Ikinaway ni David ang kanyang kamay. Boom! Ang katawan ng dagwang kamay ay sumabog sa gitna ng hangin, na naging ulap ng dugo. Sinamantala ang pagkakataong ito, tumalon si Bato, at pagkatapos ay bumulusok sa dagat. Sa paglipas ng mga taon sa islang ito, ang tubig ng bato ay nasanay ng husto. Nang makitang tumalon si Bato sa dagat, hindi siya sinundan ni David. Sa malawak na dagat na ito, alam niyang tumalon man si Bato sa dagat, hindi siya makakatakas. Kung wala ang bangka, imposibleng makabalik sa lupa. Ibinaling ni David ang kanyang ulo at tumingin sa mga natitirang pirata. Nang makitang nakatingin sa kanila si David, ang mga pirata na ito ay isa-isang natakot, at pagkatapos ay lahat sila ay gustong tumakas. Ngunit ang maliit na isla na ito ay napakalaki, saan ka makakatakas? Ang mga palad ni David ay kumikislap ng gininto ang liwanag, at pagkatapos ay ang gintong liwanag ay pumailanglang, at walang katapusang pamimilit ang bomb alot sa isla. Walang gumagalaw, at ang mga pirata na nakatakas ay nagsimulang magdugo mula sa kanilang 7 butas ng isa-isa at sumabog hanggang sa mamatay. Hindi nila kinaya ang pamimilit na nagmumula kay David. Ang lahat ng mga pirata sa isla ay namatay sa kamay ni David. Ngunit nang tumingin si David sa dagat, nalaman niyang nawala sina Bato. Nalunod ba ang lalaking ito? Bahagyang kumunat ang noo ni David. Sa lakas daw ng dakilang amo, imposibleng malunod sa dagat ng ganoon kadali. Nang si David ay nagtataka, ang mga alon ng ilang metro ay biglang sumabog sa ibabaw ng dagat, at ang buong isla ay niyanig ng mga alon. Kabanata 1164. Pagkatapos ay ipinakita ng isang higanteng hayop na mahigit 10 metro ang taas, at sa itaas ng ulong iyon, nakasakay dito si Bato. Matapos lumabas ang higanteng hayop mula sa tubig, mabilis itong lumangoy patungo sa direksyon ng landing. Agad na naintindihan ni David kung bakit tumalon ang bato na ito sa dagat. May hole card pa pala siya, alam niyang may ganoong higanteng halimaw sa tubig. Malamang na ang higanteng halimaw na ito ay pinalaki niya. Pagtingin kay Bato na tumakas sa malayo, biglang bumaantong hininga si David at tumalon. Ang katawan ay agad na gumuhit ng puting alon sa dagat. Bagamat napakabilis ng takbo ng behemoth, mabilis na naabutan ni David. Nang makitang humahabol si David, puno ng takot ang mga mata ni Bato. David, ikaw at ako ay walang hinanakit, paano kung pakawalan mo ako? Sabi ni Bato kay David. Pakawalan ka.
Ngumisi si David, kung pakakawalan mo, ang mga kaluluwa ng mga namatay na trahedya sa iyong mga kamay ay hindi kailanman mapapahinga sa kapayapaan. Sa sinabi nito, tinapik ni David ng palad si Bato. Nang makita ito ni Bato, idiniin niya ang isang palad sa ulo ng higanteng hayop, at ang mga mata ng halimaw ay nagliwanag ng kakaibang liwanag, na halatang kontrolado ni na Bato. Kaagad pagkatapos, ang buntot ng higanteng hayop ay sumugod sa tubig, pagkatapos ay sinalubong si David, at sinampal ito ng sabay-sabay. Boom! Mahusay ang kapangyarihan ng halimaw, at matapos tamaan si David, mabilis na umatras ang katawan ni David. Si David ay nasuspine sa ibabaw ng tubig, nakatingin sa higanteng hayop, ang kanyang mga mata ay bahagyang namumugto. Sa sandaling humipo ang higanteng hayop, alam ni David na ang higanteng hayop ay nagsilang na ng beast pill, at ang lakas nito ay maihahambing sa 5th grade martial arts. Kung ang isang martial artist na may lakas ng ika-5 ranggo na si Wazang ay lalaban sa higanteng hayop na ito, tiyak na matatalo siya. Pagkatapos ng lahat, sa parehong ranggo, ang kapangyarihan ng mga halimaw ay mas mataas kaysa sa mga tao. Kaya lang, walang iniisip ang mga halimaw, lalo pa ang kakayahan sa pakikipaglaban. Nakita ni Bato na si David ay naitaboy ng halimaw, at nawala ang kanyang takot na tingin. Hahaha, David, maaari kang maging napakalakas sa lupa, ngunit sa tubig, ang iyong lakas ay lubhang nabawasan, at hindi ka talaga katugma sa aking higanteng hayop. Pinapabayaan mo na ako ngayon, at wala na akong pakialam sa iyo, kung hindi ay magkakaroon tayo ng talo-talo na sitwasyon. Gusto lang makatakas ni Bato, ayaw niya talagang kalabanan si David. Maliit na halimaw lang, gusto mo akong kausapin. Hindi ito karapat-dapat para dito. Pagkatapos magsalita ni David, hinawakan niya ang kanyang kanang kamay patungo sa kawalan, at pagkatapos ay lumitaw ang dragon slaying sword sa kanyang kamay. Isang nagngangalit na apoy ang nagninanga sa dragon slaying sword. At ang buong katawan ni David ay naglalabas ng ginintoang liwanag tulad ng isang Diyos. Nang makita ang eksenang ito, ang mukha ni Bato ay nagsimulang muling magmukhang pangit. At ang higanteng hayop ay tila natakot kay David at hindi nang ahas na sumulong. Kunin mo ang iyong buhay. Tumalo ng mataas si David na may hawak na dragon slaying sword sa kanyang kamay. Ang matalas na enerhiya ng espada ay nagpapataas ng mga alon sa taas ng ilang metro sa ibabaw ng dagat. Nang makita ito, nagmamadaling na-control ni Bato ang higanteng hayop at tumalon palabas ng tubig. Pagkatapos ay ang buntot ng higanteng hayop ay humampes kay David. Sa isang alon ng dragon slaying sword sa kamay ni David, ang buntot ng higanteng hayop ay agad na naputol, at ang dugo ay nabahira ng malaking bahagi ng dagat. Ang higanteng halimaw ay humagulgol saglit, at ang katawan nito ay bumagsak ng husto pabalik sa ibabaw ng tubig. Ang katawan ni Bato ay nahulog mula sa ulo ng higanteng hayop, at ang higanteng hayop ay gustong tumakas mula sa tubig. Ang katawan ni David ay dumiretso sa tubig mula sa hangin, at ang dragon slaying sword ay tumago sa katawan ng higanteng hayop ng sabay-sabay. Ang dragon slaying sword pagkatapos ay naglaslas sa katawan ng higanteng hayop, at isang kristal na beast pill ang lumutang sa tubig. Binuksan ni David ang kanyang kamay, kinuha ang beast pill sa kanyang kamay, at pagkatapos ay inilagay ito sa storage ring. At tumakas si Bato sa malayo na may desperadong swerte. Bahagyang tumaas ang sulok ng bibig ni David, at lumabas ang dragon slaying sword sa kanyang kamay. Puff! Ang dragon slaying sword ay dumausdas sa katawan ni Bato, at pagkatapos ay bumalik sa mga kamay ni David. At ang katawan ni Bato ay pinutol ng catamaran, at siya ay nahulog ng husto sa tubig. Dumating ang ilang pating at nilamon ang katawan ni Bato. Ang mabuti at masama ay gagantimpalaan sa huli, hindi ito ang oras ay hindi pa dumating. Kabanata 1165. Matapos pugutan ng ulo si Bato, nanirahan si David sa isla ng Bungo. Ito ay isang magandang lugar upang magsanay ng paglilinang. Kasabay nito, higit sa 100 mga tauhan ang nagmaneho ng cruise ship sa baybayin. Pagtingin sa pabalik na cruise ship, mukhang nalilito si Jean Fasheng. Dahil bago umalis, sinabi na ni David na ang cruise ship ay papayagang gumala sa ibang bansa sa loob ng ilang panahon, at kailangan niyang magsanay. Pero ngayong mabilis siyang bumalik, parang napaka-abnormal. Pagkatapos lamang natawagin ni Jean Fasheng ang lahat ng mga tauhan ay naunawaan niya ang nangyari.
Gayunpaman, alam ni Jin Fasheng ang lakas ni David, kaya hindi siya nag-alala. Sa halip, wala siyang ibinigay sa mga tripulante ng malaking halaga ng pera, at pagkatapos ay sinabi ng may malamig na ekspresyon, ngayon kunin mo ang pera at maglakbay. Kahit sinong magtanong sa iyo, wala kang alam, lalo pat ibunyag kung nasaan si Mr. Chen. Kung hindi, hindi ka mananatili sa Nanhua City. Huwag kang mag-alala, Boss Jin, wala kaming sasabihin. Dala ang pera, umalis na ang lahat. Lumipas ang oras araw-araw, at kalahating buwan ang lumipas sa isang kisap mata. Sa nakalipas na 2 linggo, halatang hindi na kasing intense ng dati ang talakayan tungkol kay David sa Martial Arts Forum. Gayunpaman, mayroon pa ring ilang puwersa na lihim na nag-iimbestiga sa kinaroroonan ni David. Sa nakalipas na 2 linggo, ang lakas ni David ay lubos na bumuti. Ang kasalukuyang David ay umabot na sa lakas ng ika-8 ranggo na Wazang. Matapos siyang bigyan ng isang yugto ng panahon, hindi problema na masira ang tuktok ng Wazang at humakbang sa kalahating hakbang na Wao. Posible pang ang humakbang sa totoong Wazang realm ilang taon na ang nakalipas. Iyon ay, ang nascent soul stage ng Immortal Cultivation World. Kung talagang umabot sa ganitong estado, si David ay magiging immortal. Hanggat ang nascent soul sa loob ng katawan ay hindi nasaktan, kahit na ang pisikal na katawan ay malubhang napinsala, maaari itong dahan-daang gumaling. Ngayon, bukod kay Jin Fasheng at sa mga tripulante ng cruise ship, walang nakakaalam sa kinaroroonan ni David. Si Jin Fasheng naman ay tikom ang bibig at hindi binanggit si David sa iba. Ngunit sa araw na ito, si Jin Fasheng ay nagpainit sa araw sa kanyang bakuran. Biglang pumasok ang ilang tao na may masikip na damit, at ilang miyembro ng pamilya Jin ang namatay ng malungkot. Nagulat si Jin Fasheng at nagmamadaling bumangon at tumingin sa iilang tao sa harapan niya. Sino ka? Si Jin Fasheng ay nagpakita ng gulat sa kanyang mga mata. Dahil ramdam niya, ang lakas ng kakaunting taong nasa harapan niya ay di hamak na mas malakas kaysa sa kanya. Nasaan si David? Isang tao ang humakbang pasulong at tinanong si Jin Fasheng. Ano ang sinabi mo? Ano David, hindi ko alam. Umiling si Jin Fasheng. Humph! Malamig na sumangot ang lalaki, at pagkatapos ay kumaway, ang katawan ni Jin Fasheng ay hindi sinasadyang lumapit sa lalaki. Sasabihin ko sa iyo kung sino ako ang Tibetan Ching ng Tian Shaman. Maaari mo bang sabihin sa akin ngayon, nasaan si David? Hawak ni Zhang Qing si Jin Fasheng sa isang kamay, at ang kanyang mga mata ay malamig. Sa sandaling marinig niya ang mga salitang, Tian Shaman, ang mga binti ni Jin Fasheng ay agad na lumambot. Ang Tian Shaman ay isang sekta ng masamang paglilinang. Bagaman ito ay hinabol at pinatay, ito ay nakatago sa nakalipas na 2 taon, ngunit ang reputasyon ng Tian Shaman ay nasa labas, at halos lahat ng tao sa mundo ng martial arts ay alam ito. Sino ang hindi nakakaalam na ang mga pamamaraan ng masamang magsasaka ay malupit at uhaw sa dugo, at hindi kontrolado ng anumang mga panuntunan sa martial arts? Ay, hindi ko talaga alam. Nanginginig si Jin Fasheng, ngunit hindi pa rin niya sinabi ang kinaroroonan ni David. Malamig na ngumiti si Zhang Qing, huwag mo akong tanggihan ng ganoon kabilis, bibigyan kita ng 3 araw pabalik. Kung hindi ko nakita si David sa loob ng 3 araw, hahayaan ko kayong manatili. Pagkatapos magsalita ni Zhang Qing, binitawan niya si Jin Fasheng, pagkatapos ay tumalikod at umalis. Hindi niya pinatay si Jin Fasheng, dahil pagkatapos patayin si Jin Fasheng, walang makakaalam sa kinaroroonan ni David. Nang makitang umalis na si Tibetan Ching, si Jin Fasheng ay agad na bumagsak sa lupa, na nasa isang dilema. Kabanata 1166. Ngunit pagkatapos ng paulit-ulit na pag-iisip tungkol dito, nagpaliwanag ng ilang salita si Jin Fasheng, at agad na pumunta sa pier, sumakay sa bangka at tumulak sa dagat. Pupuntahan niya si David, tutal, itinaya niya ang buhay ng buong pamilya Jin, at hindi siya nangangahas na tumaya. Pagkaalis lang ni Jin Fasheng, sa isang silid ng hotel. Isang disipulo ng Tian Shaman ang nagmamadaling nagulat sa Tibetan Ching. Sect Master, na si Jin Fasheng ay pumunta lang sa dagat sakay ng bangka, kaya dapat hinahanap niya si David. Nagulat ang mga alagad. Tumango si Zhang Qing,
hindi ko ine-expect na si David ay napakatalino, alam pa niyang magtago sa dagat, hindi nakakapagtakang hindi niya ito mahahanap ng ganoon katagal. Noong panahong hinanap ni Jean Fasheng si David sa dagat, inilathala ng Tibetan Ching ang balita ng pagpatay kay David sa Martial Arts Forum. Hindi nagtagal, kumalat ang balita sa mundo ng martial arts, at ang lahat ay medyo nataranta. Bakit ang mga Tian shaman, na nawala, ay biglang nagpakita at pinatay si David? Sa katunayan, ayaw ni Tibetan Ching na maging masyadong mataas ang profile. Pagkatapos ng lahat, sila ay masasamang magsasaka. Kung kumilos sila sa ganoong kataas-taasang paraan, baka mahuli sila ng ibang mga sekta. Ngunit walang paraan, ang itinanong ni Zhu Jishan, ang Tibetan Ching lang ang makakagawa nito. Ang dahilan kung bakit gustong gawin ito ni Zhu Jishan ay upang maiwasan ang mga tao na magduda sa kanilang martial arts alliance. Namatay si David, at ginawa rin iyon ni Tian Shaman. Bukod dito, si Tian Shaman ay isang masamang magsasaka, at walang kinalaman sa martial arts alliance. Kyoto Dragon House. Bahagyang ipinikit ni Long Jingguo ang kanyang mga mata matapos malaman na ang Tibetan Ching ng Tian Shaman ay papatayin si David, ito ay nagiging mas kawili-wili, at maging ang Tian Shaman ay lumabas. Mukhang nakakamiss talaga ang kayamanan sa katawan ni David. Naisip ni Long Jingguo na si Tian Shaman Tibetan Ching ay papatayin si David, ngunit para din kay Longjing kay David. Bagamat maraming mga aristokratikong sekta ang gusto din ng Dragon Crystal kay David, lahat sila ay disente, at may opisyal na kontrol sa kanila, kaya walang sino man ang manggahas na ilathala sa publiko ang balita ng pagpatay kay David sa Martial Arts Forum. Kahit na gusto ng mga taong ito na patayin si David, lihim silang kumilos at hindi magiging mataas ang profile. Kung hindi, malapit na itong puntiryahin ng mga awtoridad, hindi pa banggitin na si David ay isa ring taong binibigyang pansin ni Mr. Shi. Pero iba itong Tian Shaman. Sila mismo ay masasamang magsasaka, at hindi sila opisyal na kinikilala. Kaya't hindi mahalaga na sabihin na si David ay pinatay sa isang mataas na profile na paraan. Patriarch, napaka-high profile nitong Tian Shaman, may something behind the scenes. Nalilitong tanong ni Long Xingshu kay Long Jingguo. Kung tutuusin, si Exishu ay parang daga na tumatawid sa kalsada, lahat ay sumisigaw at nag-aaway, at lahat ng masasamang sekta ng Shu ay nakatago. Sa oras na ito, kumilos si Tian Shaman sa isang high-profile na paraan, dapat may dahilan. Maaaring walang backstage, marahil itong Tibetan Ching na ito ay tumuntong sa Wao. Naaalala ko na 2 taon na ang nakakaraan, ang taong ito ay nasa tuktok na ng Wazang. Ngayong binibilang natin ang oras, malaki ang posibilidad na makapasok siya sa kaharian ni Marquis. Pero medyo high profile talaga itong lalaking ito. Kahit na pumasok siya sa kaharian ni Marquis Wu at kumilos sa ganoong mataas na profile na paraan, hindi maiiwasang mapatay siya. Mahinang sabi ni Long Jingguo. Kung gayon, ano ang dapat nating gawin? Kailangan pa ba nating magpadala ng isang tao upang makitungo kay David ng palihim? Tanong ni Long Xingshu. Kinawian ni Long Jingguo ang kanyang kamay, hindi na kailangan sa ngayon, kahit na hindi tayo kumilos, tiyak na hindi na mabubuhay si David. Kyoto Guardian Pavilion. Ang mataas na profile na hitsura ng Tian Shaman Tibetan Blue ay lubos na ikinainis ni Mr. Shi. Napaka-high profile ng mga masasamang magsasaka, iyon ang kanilang pagwawalang bahala sa tungkulin. Nang makitang pangit ang mukha ni Mr. Shi, si Zhao Wuqi at ang isang grupo ng mga tao ay hindi nang ahas na magsalita. Zhao Wuji, hindi mo ba alam kung nasaan si David ngayon? Tumingin si Mr. Shi kay Zhao Wuqi at nagtanong. Umiling si Zhao Wuqi, Mr. Shi, hindi ko talaga alam kung saan nagtatago si David. Ginoo. Shi, simula nang dumating si David sa Kyoto, binaligtad niya ang mundo ng martial arts sa Kyoto at gumawa ng gulo. Sa tingin ko, dapat siyang itaboy. Ngayon maraming martial arts na pamilya ang lihim na nagnanais ng kanyang buhay. Si Tian Shaman at ang masasamang magsasaka na ito ay lumitaw, at magiging mahirap na linisin ang kabisera sa hinaharap. Sinabi ni Xing Jun, na nasa tabi ni Mr. Shi. Kabanata 1167.
Bilang kapitan ng pagpapatupad ng batas, si Xing Jun ay naging napakaabala sa panahong ito, lalo na pagkatapos na patayin ni David si Guo Wei, maraming tao ang nagsimulang hindi nasiyahan sa kanilang pangkat na nagpapatupad ng batas. Pagkatapos ng lahat, si Guo Wei ang direktor ng Martial Arts Alliance. Pinatay siya ni David sa isang high-profile na paraan, ngunit walang ginawa ang law enforcement team. Gayunpaman, nang magsalita si Shi, hindi nang ahas si Xing Jun na labanan ito. Hindi mo maintindihan, ang dahilan kung bakit ko pinoprotektahan si David sa lahat ng dako ay para guluhin niya ang buong mundo ng martial arts sa Kyoto. Sa ganitong paraan lamang magkakaroon ng ilang malalaking isda na nakatago sa kailaliman. Biglang lumitaw ang Tianshaman, ang ganoong high-profile act ang pinakamagandang halimbawa. Bahagyang ipinikit ni Mr. Shi ang kanyang mga mata at mahinang sinabi. Hindi naiintindihan ni Xing Jun o ni Zhao Wuqi ang ibig sabihin ni Mr. Shi, kaya walang nagsalita. Captain Xing, pinangunahan mo ang isang tao upang subaybayan ang kasalukuyang lokasyon ng Tianshamen Tibetan Qing, at pangunahan ang isang tao na arestuhin ang mga taong ito. Ang mga masasamang magsasaka na ito ay napaka-high profile, ito ay isang provocation sa aming mga opisyal. Utos ni Mr. Shi. Sundin ang utos. Pinangunahan ni Xing Jun ang utos na umalis. Isla ng Bungo. Si David ay nalubog sa kanyang pagsasanay, ngunit isang tao ang biglang pumasok sa isla, dahilan upang magising si David mula sa kanyang pagsasanay sa isang iglap. Gayunpaman, nang makita niya ang taong paparating, bahagyang kumunat ang noo ni David. Jin Fasheng, anong ginagawa mo dito? Tanong ni David kay Jin Fasheng. Ginoo. Shen, iligtas mo ang pamilya ko. Pagkatapos magsalita ni Jin Fasheng, lumuhad siya sa harap ni David. Bahagyang itinaas ni David ang kanyang palad, itinaas si Jin Fasheng, at pagkatapos ay nagtanong, pakipaliwanag muna, ano ang nangyari? Sinabi ni Jin Fasheng kay David ang tungkol sa banta ng Tibetan Qing. Sa pakikinig sa Tianshamen at sa navy blue na ito, naramdaman ni David na hindi pamilyar. Pagkatapos ng lahat, nang mawala si Tianshamen, hindi kailanman nakipag-ugnayan si David sa mundo ng martial arts. Ginoo. Shen, ang masasamang magsasaka na ito ay walang pagkatao. Ngayon si Mr. Cheng lang ang makakapagligtas sa pamilya ko. Si Jin Fasheng ngayon ay umaasa kay David. Huwag kang mag-alala, hindi ko hahayaang may manakit sa pamilya mo, babalik ako sa iyo ngayon. Dahil ang pamilya Jin ay nasa panganib para sa kanilang sarili, si David ay hindi uupo. Sumakay si David sa bangka at nagmamadaling bumalik sa Nanhua City kasama si Jin Fasheng. Nang pauwi na si David at ang iba pa, pinangunahan ni Zhang Qing ang isang tao na pabagsakin ang pamilya Jin. 12 ng mga tao ang napatay, at ang batang babae mula sa pamilya Jin maraming taon na ang nakalilipas ay napahiya bago siya namatay. Para sa mga masasamang magsasaka na ito, ang pagpatay sa mga tao ay isang normal na bagay. Ang buong pamilya Jin ay nababalot ng dugo, parang purgatorio. Nang malapit nang umalis si Tibetan Qing sa bahay ni Jin, ilang taong naka-uniforme ang lumapit. Ang pangkat ng tagapagpatupad ng batas. Nang makita ang taong paparating, agad na sumimangot si Zhang Qing. At tiningnan ni Xing Jun ang mga bangkay ng pamilya Jin, ang kanyang mukha ay naging mapotla, at ang kanyang mga mata ay sumabog sa galit. Zhang Qing, hinayaan kitang makatakas ilang taon na ang nakararaan. Hindi ko inaasahan na maglalakas loob kang magpakita at pumatay ng mga tao ng walang prinsipyo. Ngayon kailangan kitang bawiin at hatulan ng parusang kamatayan. Kinagat ni Xing Jun ang kanyang mga ngipin at sinabi ang bawat salita. At galit na galit din ang ibang mga alagad ng batas. Xing Jun, hindi kita nakikita sa loob ng maraming taon, ngunit ang iyong lakas ay hindi nadagdagan. Sinaktan mo ako noon, pero ngayon gusto ko lang maghiganti. Nang matapos magsalita si Tibetan Qing, biglang lumakas ang kanyang aura, at pagkatapos ay sinuntok niya si Xing Jun. Nang makita ito, sumimangot si Xing Jun, at pagkatapos ay nagsimulang umilo ang halo sa kanyang katawan. Ang pilak na halo, tulad ng isang alon ng liwanag, ay patuloy na kumalat. Kasabay nito, ang iba pang miyembro ng law enforcement team ay naghagis ng gintong lubad sa kanilang mga kamay. Ang ilang mga lubad ay agad na hinabi sa isang malaking lambat sa hangin, na natatakpan ng madilim na asul.
Hanggat ito ay natatakpan ng malaking lambat na ito, gaano man kalakas ang masamang magsasaka, walang paraan upang makatakas. Kabanata 1168. Pagkaraang makita ang malaking lambat, biglang umatras si Zhang Qing, at sinabing may masamang tingin, Xingjun, hindi ka ba manggahas na labanan ako ng isa-isa? Ginamit mo talaga itong lambat para mahuli ako. Ako ay isang alagad ng batas. Ano ang magagawa ko sa iyo, itong masamang magsasaka, ang misyon ko ay bawiin ka. Ang halo sa katawan ni Xingjun ay isa-isang lumipad patungo sa Tibetan Blue. Tinakpin ng halo ang madilim na asul na katawan. Kung ganoon ang kaso, hindi ako makikipaglaro sa iyo. Biglang lumiit ang figure ni Tibetan Qing, tumakas mula sa halo, at pagkatapos ay tumalon at tumakas patungo sa dingding. Ngunit sa sandaling tumalon si Zhang Qing, isang figure ang biglang lumitaw sa kanyang harapan. Kaagad pagkatapos, sinipa niya ang katawan ni Tibetan Qing ng marahas. Ang figure ni Tibetan Qing ay agad na bumagsak sa lupa, at pagkatapos ay binasag ang isang malaking hukay sa lupa. Tinitigan ni Zhang Qing ang figure na biglang lumitaw, bahagyang namuo ang kanyang mga mata. David. Nang makita ni Zhang Qing ang taong paparating, isang bakas ng solemnidad ang sumilay sa kanyang mukha. Kung hihilingin sa kanya na makipagsabayan kina Xingjun at David, tiyak na hindi siya magiging kalaban. Asawa. Anak. Pumasok si Jin Fasheng sa bakuran, at matapos makita ang mga bangkay sa bakuran at ang kalunos-lunos na kalagayan ng kanyang mga kamag-anak, dali-dali siyang umakyat na umiiyak. Hawak-hawak ni Jin Fasheng ang mga bangkay ng kanyang asawa at mga anak, umiiyak hanggang sa langit. Lubhang malungkot ang mukha ni David, at agad na bumalot sa buong pamilya Jin ang kanyang nakamamatay na aura. Sa oras na ito, tumingin si Xingjun kay David na biglang sumulpot, at medyo komplikado ang ekspresyon sa kanyang mukha. Naalala niya pa noong unang beses niyang nakita si David, sa mga oras na iyon ay isa pa ring hamak na lalaki si David sa kanyang paningin. Kung hindi nailigtas ni Longwu si David, matagal nang napatay si David. Pero tingnan mo si David ngayon, ilang buwan na lang. Lumakas ang lakas ni David hanggang sa sineseryoso niya ito. Mapait na umiyak si Jin Fasheng, tila baliw ang buong pagkatao niya. Zhang Qing, pinatay kita. Biglang sumugod si Jin Fasheng patungo sa Tibetan Qing. Sa oras na ito, hindi na natatakot si Jin Fasheng, at ang tanging iniisip niya ay ipaghiganti ang kanyang mga kamag-anak. Ayaw. Nang makita ito, nagmamadaling gustong pigilan ni David si Jin Fasheng. Ngunit huli na ang lahat, sumugod si Jin Fasheng sa harapan ni Zhang Qing. Ngunit bago pa siya makakilos, sinampal siya ni Zhang Qing sa ulo, na agad na binasag ang kanyang ulo. Nang makita ito, mahigpit na ikinuyom ni David ang kanyang mga kamao, nagngangalit ang kanyang mga ngipin. Zhang Qing, masyado kang mapangahas. Ang lakas ng loob mong manakit ng mga tao sa harapan ko. Kung hindi kita babawiin ngayon, hindi ako karapat-dapat na maging kapitan. Galit na galit si Xingjun, ang kanyang katawan ay kumislap ng silver light, at pagkatapos ay gumuhit siya ng pilak na letigo mula sa kanyang baywang. Ngunit nang sasalakayin na sana ni Xingjun ang Tibetan Qing, pinigilan siya ni David. Anong ginagawa mo? Kumunat ang noo ni Xingjun at tinanong si David. Akin siya, walang sino man sa inyo ang makakapatay sa kanya. Malamig ang mga mata ni David at malamig niyang sabi. Matapang, ang Tibetan Qing na ito ay isang masamang magsasaka. Inutusan ako ni Mr. Shi na arestuhin siya. Hindi inaasahan ni Xingjun na maglalakas loob si David na kausapin siya ng ganito. Malamig na kumislap ang mga mata ni David, sabi ko, ako lang ang makakapatay sa kanya, kung sino man ang maglakas loob na gawin ito, huwag mo akong sisihin sa pagiging bastos. Ang layunin ng pagpatay kay David ay patuloy na tumaas, at ang kanyang mga mata ay nagsimulang maging pula. Parang Ensong Do, hindi ito nakikilala ng anim na kamag-anak. Nang makitang ganoon si David, nagulat sandali si Xingjun, ngunit umatras siya. Nang makita ito, agad na nagpakita ang asul na asul sa kanyang mukha ng pagiging saplada. Kung mag-isa lang siya, hindi siya natatakot sa sino man dito. Ngayon ay papatayin kita para ipaghiganti ang 12-12 ng miyembro ng pamilya Jin. Tumingin si David kay Tibetan Qing at walang pakialam na sinabi. Ikaw ang bahala. Pagkatapos magsalita ni Tibetan Qing, biglang sumabog ang kanyang aura.
Kaagad pagkatapos, tulad ng isang bagyo ng hangin, ang mga tile sa bubong ay patuloy na gumugulong at lumilipad. Kabanata 1169. Ang lakas ng kalahating hakbang na wow ay agad na nahayag. Bagamat isang hakbang lang ang layo mula sa tuktok ng Wazang, ang kalahating hakbang na hininga ni Wow ay halatang mas malakas. Ngunit ang malakas na aura na ito ay walang epekto kay David. Sa sandaling ito, parang bahaghari ang momentum ni David, at nanatili siyang hindi gumagalaw. Nang makita ito, muling tumaas ang aura ni Zhang Qing, at ang katawan ni David ay nagulat din sa sandaling ito, at isang maringal na gininto ang liwanag ang lumabas sa kanyang katawan. Sa isang iglap, nagsalubong ang dalawang hininga, na nagbunga ng isang marahas na pagsabog. Sa sandaling ito, nagbago ang kulay ng langit at lupa, mapurol ang araw at buwan, nanginginig ang buong mundo, at nagsimulang gumuho ang bilya ng pamilya Jin. Ang lahat ay naapektuhan ng napakalaking enerhiya na ito, at nagsimula silang umatras isa-isa. At winagay ni Xingjun ang kanyang mga kamay, at pinalibutan siya ng napakalaking puwersa, na ginagawang maliit hanggat maaari ang saklaw ng pagsabog. David, huwag kang mag-away dito, o ang buong Nanhua City ay mawawasak sa inyong dalawa. Ang mukha ni Xingjun ay naging napakapangit, siya ay nagngangalit ng kanyang mga ngipin, at sinubukang iwagayway ang isang alon ng liwanag, na binawasan ang resulta ng banggaan sa pagitan ni David at ng Tibetan Blue Breath. Nang makita ito, nagmamadaling inalis ni David ang kanyang kamay, at pagkatapos ay malamig na tumingin kay Zhang Qing, kung may kakayahan ka, pumunta tayo sa suburb, how dare you? Nandito ako para patayin ka, bakit hindi ka maglakas loob? Malamig na umungol si Tibetan Qing. Tumalon si David sa isang iglap, at pagkatapos ay nakakita ng isang after image na patungo sa tigang na burol sa mga suburb. Sumunod ng malapit si Tibetan Qing, at ang bilis ay napakabilis din. Isang mahabang buntong hininga ang pinakawala ni Xingjun, at pagkatapos ay inakay ang isang tao na humabol sa kanya. Sa sandaling ito, narating na ni David at ng Tibetan Qing na iyon ang tigang na bundok. Sa sandaling dumating ang Tibetan Qing, agad siyang naglunsad ng pag-atake. Sa walang katapusang pamimilit sa kanya, tumungo siya kay David na parang bundok. Dahil sa nakakatakot na aura, lumipad ang mga bato sa tigang na bundok, at nagsimulang gumuho ang buong bundok. Kaagad pagkatapos, ang walang katapusang pamimilit ay namuo sa tuktok ng ulo ni David. Isang walang kapantay na higanting martilyo ang lumitaw sa itaas ng ulo ni David. Ang higanting martilyo ay tila nahulog mula sa langit, na nagniningning ng gininto ang liwanag. Sa itaas ng higanting martilyo, sunod-sunod na kumikidlat ang kumikidlat, at pagkatapos ay nalaslas. Sa isang iglap, may umugang na tunog sa lupa, nawasak ang mga bato at puno, at ang katawan ni David ay tila nasusunog sa sandaling ito, na naglalabas ng mausok na amoy. Si Xingjun sa paanan ng bundok, habang tinitingnan ang eksena sa harap niya, agad na namula ang kanyang mukha. Napakabilis ng lakas nitong Tibetan Qing, napakalakas. Hindi inaasahan ni Xingjun na ang rate ng paglago ng Tibetan Qing sa nakalipas na ilang taon ay halatang mas mabilis kaysa sa kanya. Ang mga masasamang magsasaka ay nagsasanay ng qigong, at ang kanilang lakas ay mabilis na lumalaki. Kung hindi, bakit maraming tao ang magsasapanganib na hindi sila habulin at magsagawa ng masamang qigong? Captain, natatakot ako na itong si David ay hindi talaga kalaban ng Tibetan Qing na iyon, tama ba? Tiningnan ng isang miyembro ng pagpapatupad ng batas ang eksena sa harap niya at tinanong si Xingjun. Mahirap sabihin ngayon. Bagamat si David ay may hindi masisirang gininto ang katawan, ang lakas nitong Azure Blue ay halos malapit kay Marky Wu. Mahirap sabihin kung sino ang mas magaling. Tinitigan ni Xingjun ang labanan sa tuktok ng bundok. Sa sandaling ito, ang katawan ni David ay nagsimulang kumislap ng gininto ang liwanag, at ang mga piraso ng gintong kaliskis ay tumubo mula sa katawan ni David, tulad ng baluti sa katawan ni David. Dumadagindong. Isa pang kidlat ang tumama kay David, at si David ay tumalon sa ilalim ng matinding panggigipit. Kaagad pagkatapos, gumawa ng kamao si David gamit ang kanyang kanang kamay, at ang buong kamao ay nabalot ng gintong liwanag. Banal na kamao. Dinurog ito ni David gamit ang isang suntok, at binasag ng malakas sa higanting martilyo na namuo.
Nang hawakan ng kamao ni David ang higanteng martilyo, agad na nabasag ang condensed giant martilyo, na naging isang maliit na puting liwanag at naglaho. At ang figure ni David ay nasa himpapawid, tulad ng isang diyosa na bumaba sa lupa, nakatingin sa lahat ng bagay sa langit. Tumangala si Xingjun kay David, ang kanyang mga mata ay puno ng takot. Ang lakas ni David na ito ay talagang mahirap unawain, siya ay talagang isang henyo, hindi nakakagulat na pinahahalagahan siya ni Mr. Shi. Kabanata 1170. Hindi nakakagulat na napakaraming tao ang gustong pumatay sa iyo kung nakasanayan mo ang gayong magandang gininto ang katawan. Tinitigan ni Zhang Qing si David, kung hahayaan mong umunlad ka, malamang na i-reshuffle ang martial arts world. Pagkatapos magsalita ni Zhang Qing, nagsimulang kumislap mula sa kanyang dibdib ang isang nakasisilaw na gintong liwanag. Sinundan ng gintong liwanag na ito si David, at nagkaroon pa nga ng away. Pagkaraan, ang buong katawan ni Tibetan Qing ay tila nababalot ng gintong light armor. Tingnan mo ang aking banal na sining ng katawan, o ang iyong hindi masisira na gininto ang katawan. Pagkatapos magsalita ni Zhang Qing, nagsimulang maglabas ng walang katapusang kapangyarihan ang kanyang katawan, at nagsimulang tumaas ang lumiligid na enerhiya. Pagkatapos ng galit na sigaw, umakyat siya sa langit. Ang katawan ni Tibetan Qing ay parang isang rocket na inilunsad, na may apoy sa likod niya, na mabilis na humahanggos patungo kay David. Naisip ko na ang bilis ay masyadong mabilis, kaya't may mga pagsabog ng mga basag na tunog sa kalangitan, at ang tunog ay walang humpay, kaya't ang iba ay nagmamadaling tinakpan ang kanilang mga tainga. Napatingin si David kay Zhang Qing na nagmamadali, mabilis na bumagsak ang kanyang katawan, at nabanggapan niya si Zhang Qing. Aasa silang dalawa sa bilis at lakas para mas matigas ang kanilang katawan kaysa sa isa. Kumalabog. Ang tunog ng banggaan ng metal ay lumabas, at ang mga bato sa buong bundok ay agad na naging pulbos sa pamamagitan ng mga sound wave na ibinubuga. Ngunit ang Tibetan Qing ay nahihilo, at ang kanyang mga laman loob ay nagsimulang bumagsak. Ang mga piraso ng gintong liwanag ay nahulog mula sa himpapawid, at ang mga piraso ng kaliskis ay nahalo sa gintong liwanag. Ngunit ang mga gintong ilaw at kaliskis na ito ay agad na naglaho pagkatapos bumagsak sa lupa. Halika ulit! Galit na sigaw ni Zhang Qing, at pagkatapos ay hinampas ng malakas si David. Kumalabog. Kumalabog. Ang dalawang tao ay naging dalawang gintong streamer, nagbanggaan at naghihiwalay sa gitna ng hangin, nagbanggaan. Nang makita ang eksenang ito, ang iba ay napatulala. Hindi pa sila nakakita ng ganoong kompetisyon, nasaan ang laban na ito lang ang pinaka-primitive na banggaan. Lalong natakot si Xingjun. Iniisip niya, kung siya mismo sa sandaling ito, maaari ba niyang labanan ang banggaan ng Tibetan Qing o David na mag-isa? Sa huli, ang sagot ni Xingjun ay hindi. Sa ganoong banggaan, tinansya ni Xingjun na hindi na siya makakapit, at ang kanyang pisikal na katawan ay hindi gaanong nasisira. Hindi nagtagal, ang ginintoang liwanag sa katawan ni Tibetan Qing ay lumabo, ang kanyang mukha ay naging medyo pangit, at siya ay humihingal ng husto. Masyadong nakakapagod ang ganitong banggaan. Si David, sa murang edad niya, ganoon na siya kalakas. Henyo talaga siya. Magagamit ko lang ang iyong kakayahan para matulungan akong maabot ang kaharian ng Marquis. Huminga ng malalim si Zhang Qing, tumingin kay David at sinabi. Gusto niyang talunin si David, at pagkatapos ay makuha ang mga kakayahan ni David upang tulungan ang kanyang sarili na linangin. Kung maaari mong makuha ang kapangyarihan ni David, maaari itong maging daan-daang beses na mas malakas kaysa sa kakanyahan ng mga ordinaryong tao. Yun naman talaga ang ibig kong sabihin. Ang lakas na tulad mo ay makakatulong lang sa akin na linangin. Malamig na tiningnan ni David si Tibetan Qing. Matagal na rin itong intensyon ni David. Gusto niyang makuha ang lahat ng cultivation base ng Tibetan Blue at gamitin ito para sa sarili niyang gamit. Kung ito ay isang ordinaryong wazang lamang, hindi ito makakatulong sa kasalukuyang paglilinang ni David. Ngunit para sa isang kalahating hakbang na Marquis tulad ng Tibetan Qing, ang tulong ay magiging iba. Maaari mo rin bang i-absorb ang kapangyarihan? Si Zhang Qing ay tumingin kay David ng may pagtataka, maaaring hindi ka nagtagumpay sa paglinang ng masamang kapangyarihan. Paano ako magiging katulad ninyong mga masasamang magsasaka?
Si David ay sumagot ng may pang-aalipusta, "Kayong masasamang magsasaka, para sa kapakanan ng paglilinang, ay hindi na tao, at hindi na kayo kasing husay ng mga hayop." Mapangahas. Galit na galit ang Tibetan Ching, "Sa mundong ito, ang puwersa ay iginagalang, hangga't mataas ang aking lakas, sino ang maglalakas loob na magsalita tungkol sa akin?" Ikinaway ni Tibetan Ching ang kanyang mga palad pababa, at ang graba at mga durog na bato sa tigang na burol ay sunod-sunod na lumipad sa hangin. Parang diretsyong sinipsip ng navy blue. Ang mga graba na durog na iyon ay nagsimulang mag-condense at magbalot, direktang bumabalot sa navy blue. Hindi nagtagal, ang Tibetan Ching ay binalot sa isang taong bato na higit sa 10 metro ang taas. Sa ganitong paraan, si David ay tila napakawalang halaga sa paanan ng taong batong ito. Kabanata 1171. Ayan yun. Nakita ni David si Tibetan Ching na naging isang malaking taong bato na may paghamak sa kanyang mga mata. Hindi banggitin ang mga bato, kahit na ito ay isang bakal na pader, maaari na itong suntukin ni David ng isang suntok. Nang makita ang mapanghamak na anyo ni David, tumawa si Zhang Ching ng malakas at sinabing, "Huwag mong isipin na madali mong madudurog ang mga bato sa aking katawan. Kung hindi ka naniniwala sa akin, subukan ito." Pagkatapos magsalita ni Zhang Ching, ang kanyang kamao na parang burol ay bumagsak ng marahas kay David. Nang makita ito, mahigpit na ikinuyom ni David ang kanyang mga kamao, at patuloy na kumikislap ang gintong liwanag sa kanyang katawan. Pagkatapos ay tumalon ang katawan at sabay na sinuntok. Sa pananaw ni David, sapat na ang suntok na ito para durugin ang katawan na gawa sa mga batong ito. Ngunit ang resulta ay lampas sa inaasahan ni David. Matapos sumunod ang suntok ni David kay Tibetan Ching, naramdaman na lamang niya ang isang malaking puwersa na nagmumula sa kanyang braso, at pagkatapos ay mabilis na bumagsak ang katawan ni David. Dumadagindong. Ang suntok ng Tibetan Ching ay direktang bumagsak kay David sa lupa. Isang malalim na hukay na ilang metro ang lumitaw sa lupa, at ang bangkay ni David ay nabaon sa hukay ng mga durog na bato. "Hahaha, ignoranteng bata, sa tingin mo ba may suot akong bulok na bato?" Nang makita si David na binasag sa lupa mag-isa, si Tibetan Ching ay tumawa ng mayabang. Nang makita ito, si Xingjun sa paanan ng bundok ay napakunot ng noo. Hindi niya inaasahan na napakalakas ng Tibetan Ching, tila mahirap labanan si David. "Ang lahat ay naghanda ng lambat para sa akin, hindi ko hahayaang makatakas ang berdeng Tibetan na ito." Bulong ni Xingjun sa kanyang mga nasasakupan. Hindi nagtagal, ilang nasasakupan ang naglabas ng gintong lubad sa kanilang mga kamay, handang kumilos anumang oras. Klaplala. Tumayo ang katawan ni David mula sa mga durog na bato, nakatingin kay Tibetan Ching na hindi makapaniwala. Hindi maintindihan ni David kung bakit hindi man lang natama ng suntok niya ang ilang sirang bato. Nang makitang hindi nasaktan si David, ang mukha ni Zhang Ching ay naging medyo hindi magandang tingnan. Malakas talaga itong si David. Nang makitang tumayo si David, hindi maiwasan ni Xingjun na humanga. "Hindi na ako naniniwala." Isang malamig na liwanag ang kumislap sa mga mata ni David, at pagkatapos ang kanyang katawan ay agad na naging gintong liwanag, na dumating sa likod ni Zhang Ching, at pagkatapos ay humampas sa likod ni Zhang Ching ng walang awa na suntok. Ang Tibetan Ching ay naging isang higanteng bato na higit sa 10 metro ang taas. Bagamat tumaas ang kanyang laki at lakas, tiyak na mas mabagal ang kanyang bilis. Sinamantala ito ni David at gumawa ng palihim na pag-atake sa likod ng Tibetan Ching. Klang! Sinuntok ni David, at nangyari ang isang eksenang ikinagulat ni David. Nakita kong binasag ni David ng suntok ang likod ng Tibetan Blue. Hindi lamang siya ay hindi nagdulot ng anumang pinsala sa Tibetan Blue, ngunit siya ay tinamaan ng isang malaking anti-shock na puwersa at lumipad palabas. Ang katawan ni David ay parang bola ng kanyan, na agad tumama sa lupa. Ang buong bundok ay nagsimulang manginig, at ang katawan ni David ay muling nakabaon sa bundok. Lumingon si Zhang Ching at tumingin kay David ng may pag-iinis, "Haha, huwag mong sayangin ang iyong lakas, hindi mo mababali ang aking megalithic armor." Muling tumayo si David at tinitigan ang berdeng Tibetan na mahigit 10 metro ang taas sa kanyang harapan. Nakakunot ang noo, hindi niya maintindihan kung bakit may ginagawa itong Asher Blow sa mga batong ito, at kung bakit mas matigas pa sa bakal ang mga batong ito.
At mayroong isang malaking anti-shock na puwersa, at ang anti-shock na puwersa na ito ay hindi nagmula sa Tibetan Blue, ngunit mula sa kung aling mga bato. Kinagat ni David ang kanyang mga ngipin, at pagkatapos ay lumabas ang kanyang katawan mula rito, at ang gininto ang kamao ay humampas sa Tibetan Ching sa momentum ng pagsira sa mga patay. Boom! Nagkaroon ng isa pang malakas na ingay, at ang buong bundok ay yumanig ng kaunti. Sa pagkakataong ito, hindi gumalaw ang Tibetan Ching, at direktang sinuntok ni David. At muling nayanig ang katawan ni David. Nagsimulang bumagsak ang mga laman loob ni David. Hahaha, tingnan ko ang lakas mo, at kaya pa kitang suportahan sa pagsuntok ng ilang beses. Kapag naubos ang iyong lakas, ikaw ay nasa aking awa. Tumawa si Tibetan Ching. Kabanata 1172. Captain, mukhang matatalo si David. Ang ganong high-intensity na suntok ay nangangailangan ng maraming enerhiya. Lumapit ang isang miyembro ng team at bumulong sa tenga ni Xingjun, napakalakas ng Tibetan Blue na ito, paanong ang ilang bulok na bato ay hindi masisira sa kanya. Bahagyang kumunat ang noo ni Xingjun, pinagmamasdan ang lahat sa tuktok ng bundok, at sinabi sa miyembro ng team, huwag kang magsalita, manood ka lang. Sa oras na ito, tumingin si David sa mapagmataas na Tibetan Ching, nagngangalit ang kanyang mga ngipin, at nanatiling tahimik. Ang kapangyarihan ng dragon ay nasa paligid, parang gintong dragon na umiikot sa basura. Banal na kamao. Lumabas si David, ang kanyang kamao ay tumama sa Tibetan Ching na parang kanyan. Bang bang bang. Matapos ang higit sa 10 suntok na sunod-sunod, si David ay hindi na tumigil, at ang kapangyarihan ng dragon sa Longjing ay patuloy na ginagago ni David. Ngunit kahit na, ang Tibetan Ching ay hindi pa rin nasaktan, ngunit ang bibig ni David ay tumalsik ng dugo. May lakas ka pa ba? Tumingin si Tibetan Ching kay David na may panghahamak at kahihiyan sa kanyang mga mata. Humihingal si David, kahit kasama sina Longjing at Jindan, dahil sa sobrang pagkonsumo, halos maubos ang espiritual na kapangyarihan sa katawan ni David. Inipon muli ni David ang kanyang espiritual na kapangyarihan, at ang gininto ang liwanag sa kanyang kamao ay nagsimulang kumurap at lumawak, tulad ng nakasisilaw na araw sa kalangitan. Ngunit nang muling susuntukan si David ay pinigilan siya ni Xingjun. David, tumigil ka na. Ang figure ni Xingjun ay patayo, at ang 100 metrong taas ng bundok ay dumiretso sa tuktok ng bundok. Nang makitang nagmamadaling umakyat si Xingjun, tumaas ang sulok ng bibig ni Zhang Qing, bakit, gusto mo ba akong harapin ng magkasama? Sa oras na ito, ang pagmamataas ng Tibetan Ching ay umabot sa sukdulan. Pagkatapos ng lahat, si David ay nasa bingit ng pagbagsak, na hindi dapat ikabahala. Hindi pinansin ni Xingjun ang Tibetan Ching, ngunit tumingin kay David at sinabing, huwag kang lumaban, kahit na gumamit ka ng mahusay na kapangyarihan, wala itong silbi. Dahil hindi mo siya sinaktan, sinusundan mo ang buong bundok laban sa. Pagkatapos ng obserbasyon ni Xingjun ngayon, nalaman niya na sa tuwing sinusuntok ni David ang Tibetan Ching, maayos ang Tibetan Ching, ngunit ang buong bundok ay nagsimulang manginig ng bahagya. Bawat suntok ay ganito, na naghinala kay Xingjun. Sundan ang buong bundok. Kumunat ang noo ni David, medyo naguguluhan. Ang taong ito ay maaaring gumamit ng ilang pamamaraan upang i-connecta ang kanyang katawan sa buong bundok, kaya lahat ng lakas na nataman mo sa mga batong ito ay inilipat sa bundok na ito. Sa tuwing maghahadges ka ng kamao, nanginginig ang buong bundok, at ang malaking puwersa ng pagkabigla ay nagmumula sa bundok na ito. Sinundan ni Xingjun si David para magpaliwanag. Sa sandaling ito, biglang napagtanto ni David na bigla niyang naintindihan. At nakasimangot ang Tibetan Ching na iyon, hindi niya inaasahan na makikita ni Xingjun ang kanyang teknik. Matapos malaman ang sikreto ng asul na asul, dahan-daang tumingin si David sa kanya, at ang kapangyarihan ng dragon na orihinal na nakapaligid sa kanyang kamao ay nawala rin. Dahil umaasa ka sa bundok na ito, hahayaan kitang umalis dito at tingnan kung ano pa ang iyong inaasahan. Pagkatapos magsalita ni David, nagmamadali siyang umakyat, at pagkatapos ay hinawakan ng 2 kamay ang baywang ni Tibetan Ching. Sa isang malakas na sigaw, si David ay naging isang navy blue na mahigit 10 metro ang taas, at bigla siyang napaangat.
Kaagad pagkatapos ng matinding paghagis, ang malaking katawan ni Tibetan Ching ay gumuhit ng parebola sa hangin at mabangis na nahulog mula sa tuktok ng bundok. Nang makita ito, nagpuwersa ang Tibetan Ching at gustong magmadaling bumalik sa tuktok ng bundok. Gayunpaman, ang ilang toneladang stone helmet na nakapalibot sa kanya ay nagpabagal sa mga aksyon ni Tibetan Ching. Dumadagindong. Ang katawan ni Tibetan Ching ay bumagsak sa bundok, agad na nabasag ang isang malaking hukay na may diameter na 10-10 metro, na parang meteorite na bumabagsak. Sa sobrang hirap, tumayo ang malamayan na katawan. Pero pagkatayo ko pa lang, may nakita akong itim na anino na bumabagsak din mula sa tuktok ng bundok. Kaagad pagkatapos, ang katawan ni Tibetan Ching ay dumanas ng matinding suntok. Kabanata 1173. Click, click. Ang mga bato sa katawan ni Tibetan Ching ay nagsimulang mabasag, at sa wakas ay naging mga kumpol ng pulbos. Sa kabilang banda, si Zhang Ching ay bumagsak sa lupa na may pangit na mukha, at ang kanyang katawan ay tila malubhang nasugatan. Nahihirapang tumayo, tumingin si Zhang Ching kay David na may kaunting gulat sa kanyang mga mata. Ano pa ang mayroon ka? Tumingin si David kay Tibetan Ching at walang pakialam na nagtanong. Ako. Ibinuka ni Zhang Ching ang kanyang bibig, ngunit natagpuan na nakaharap kay David, wala talaga siyang magawa. Hindi niya naiintindihan na ang lakas ni David ay hindi pa umabot sa rurok ng Wazang, ngunit ang kanyang lakas ay sobrang nakakatakot. At nais ng katawan na magkaroon ng tuloy-tuloy na daloy ng paghahatid ng kuryente. Dahil wala kang ibang kakayahan, ipapadala kita sa daan. Hinampis ni David ang palad niya patungo kay Tibetan Ching. Tumigil ka. Sa oras na ito, humakbang si Xingjun para pigilan si David. Hindi mo siya mapatay, babawiin ko siya at babalik kay Mr. Shi. Gusto ni Xingjun na bumalik para mabawi ang kanyang buhay. Ngayon kung pinatay ni David ang Tibetan Ching, paano niya ipapaliwanag kay Mr. Shi? Kailangan ko siyang patayin ngayon, kung sino ang pumihil sa akin ay mamamatay. Tumingin si David kay Xingjun na may matalim na tingin sa kanyang mga mata, at walang puwang para sa negosasyon. Ikaw. Namumula sa galit ang mukha ni Xingjun, ngunit wala siyang magawa. Kung talagang sinundan niya si David, ngayon ay hindi na niya alam kung siya ba ang kalaban ni David. David, kitilin mo ang aking buhay, ang aking Tian Shaman ay handang igalang ka. Ang Tibetan Ching ay nagsimulang humingi ng awa kay David. Igalang mo ako. Hindi ko kayo minamaliit ng masasamang magsasaka, kayong masasamang magsasaka na nananakit ng mga tao, Sampain. Naalala ni David ang kapalaran ng 12-dosenang miyembro ng pamilyang Jin, at ang kanyang mga mata ay pumutok na may intensyong pumatay. Nang matapos magsalita si David, humawak siya ng kuko patungo kay Zhang Ching, at nagpumiglas si Zhang Ching na hamarang, ngunit sa kasamaang palad ay nagbago ng direksyon ang pagkakahawak ni David at tumama sa dibdib ni Zhang Ching ng mabangis. Ang kamay ni David ay direktang tumago sa dibdib ni Tibetan Ching, at pagkatapos ay isang malaking puwersa ang bumasag sa dantian ni Tibetan Ching. Ngunit ang madilim na asol, na ang dantian ay ganap na nabali, biglang iniunat ang kanyang kamay at hinawakan ng mahigpit si David, na sinundan ng isang malaking puwersa ng pagsipsip na nagsimulang sumipsip ng espiritual na kapangyarihan ni David. Hahaha, sa tingin mo ba kapag sinira mo ang dantian ko, magiging lumpo ako? Biglang humagalpak ng tawa ang Tibetan Ching, at nawala na lang ang gulat. Si David ay sumimangot, medyo hindi makapaniwala, itong Tibetan Blue na dantian ay nasira, paano pa nito maa-absorb ang kanyang sariling espiritual na kapangyarihan? Kahit na ito ay hinihigop sa katawan, ang espiritual na kapangyarihan ay walang silbi kung walang dantian storage. Di nagtagal, nalaman ni David na pagkatapos na pumasok ang kanyang espiritual na kapangyarihan sa katawan ng Tibetan Ching, nagkaroon ng liwanag sa itaas na bahagi ng tiyan ng Tibetan Ching. Ang liwanag na ito ay tumago sa madilim na asol na balat at napakasilaw. So may jindan ka pa sa katawan mo. Naunawaan ni David sa isang iglap na ang navy blue na ito ay sumisipsip ng lahat ng espiritual na enerhiya at iniimbak ito sa gintong elixir. Jindan. Ano ba jindan? Medyo nagulat si Tibetan Ching, hindi siya cultivator, kaya paano siya magkakaroon ng golden elixir?
Sa pagtingin sa hitsura ng Tibetan Ching, alam ni David na ang Tibetan Ching na ito ay hindi maaaring maglaman ng isang gintong elixir, dahil ang isang cultivator lamang ang maaaring magtanim ng isang gintong elixir. Dahil ito ay hindi isang gintong tableta, ito ay dapat na isang uri ng globo, beast pill o iba pa. Katulad ng dragon crystal sa katawan ni David. Biglang umunat ang palad ni David pataas at direktang hinablot ang butil sa katawan ni Tibetan Ching. Ang navy blue na mukha ay agad na naging sobrang pangit, at ang kanyang mga mata ay puno ng takot. Ikaw, paano ka pa nakakagalaw? Gulat na sabi ni Tibetan Ching. Hindi siya pinansin ni David, ngunit direktang hinugot ang mga butil sa katawan ni Tibetan Ching. Bukod dito, kapag tumatakbo ang concentration technique, ang espiritual na kapangyarihan na pumasok sa katawan ni Zhang Qing ay mabilis na bumabalik sa katawan ni David, at maging ang sariling enerhiya ni Zhang Qing ay mabilis na nauubos. Ito. Nanlaki ang mga mata ni Zhang Qing, nakatingin kay David na hindi makapaniwala, ang hininga sa kanyang katawan ay mabilis na nawawala. Kabanata 1174. Hindi nagtagal, ang buong pagkatao ni Tibetan Ching ay naging matamlay, na para bang siya ay 10 taong gulang sa isang iglap. Sa pagtingin sa eksena sa harap niya, ang ekspresyon ni Xingjun ay naging lubhang komplikado. Sa kanyang palagay, tanging mga masasamang magsasaka lamang ang makakagawa ng ganitong uri ng ehersisyo na sumisipsip ng kapangyarihan ng iba. Hindi kaya isang magsasaka din si David. Ngunit si David ay malinaw na hindi isang masamang magsasaka, ngunit paano nagkaroon ng ganoong gawain si David? Naguguluhan si Xingjun. Ang Tibetan Ching ay lumuhad sa lupa sa kabuuan, at ang kanyang kulot na katawan ay sinusuportahan lamang ng isang hininga. Tiningnan ni David ang mga butil na inilabas sa katawan ni Tibetan Ching. Ito ay mukhang isang uri ng espiritual na butil, hindi isang beast pill. Ang bagay na ito ay ibinigay sa Inihagis ni David ang lingzo sa kanyang kamay ng direkta kay Xingjun, at pagkatapos ay nagpatuloy, ang taong ito ay may hininga pa, maaari mo itong bawiin para sa negosyo. Fully charged battery, fully Kinuha ni charged. Xingjun ang lingzo, ang Unplugged kanyang mga mata ay charger. puno ng komplikado at pagkabigla. Ang ganitong uri ng espiritual na butil ay napakahalaga sa unang tingin, ngunit ibinigay ito ni David sa kanyang sarili ng madali. Susundan na sana ni Xingjun si David upang magpasalamat, ngunit nakita niyang naglakad na si David patungo sa malayo. Inalis ni Xingjun ang spirit bead at hinawakan ito patungo sa Tibetan Blue. Ngunit sino ang nakakaalam na bago pa niya mahawakan ang Tibetan Ching, bumagsak ang kanyang katawan sa lupa ng may malakas na kalabog. Walang tunog saglit. Nang mamatay si Zhang Qing, bumantong hininga si Xingjun at hindi man lang siya nilingon, habang ang iba pang pangkat ng tagapagpatupad ng batas ay inaresto ang iba pang mga disipulo ng Tian Shaman na dinala ni Zhang Qing sa sandaling nahulog si Zhang Qing. Sa pagtingin sa mga disipulong ito ng Tian Shaman, alam ni Xingjun na kailangan niya maging abala mamaya, at kailangan niyang paksay ng Tian Shaman na ito. Upang mapuksa ang mga masasamang magsasaka na ito, tanging ang kanilang law enforcement team lang ang maaaring kumilos. Mapapanatili lamang ni Zhao Wuqi at ng kanyang mga pavilion na nagpapatupad ng batas ang batas at kaayusan. Walang kakayahang makitungo sa mga masasamang magsasaka. Ang master ng Tiansha sect, Tibetan Ching ay namatay sa kamay ni David. Kumalat agad ang balita. Sa pagkakataong ito, si David ay itinulak sa tuktok ng bagyo. Maraming aristokratikong sekta na nagbibigay pansin pa kay David ay namatay sa isang iglap, at walang balita. Kahit ang Tibetan Ching ng Tian Shaman ay hindi kalaban ni David. Gustong guluhin ng mga ordinaryong pamilya ng sekta si David, hindi ba iyon ang paghampas sa bato ng itlog? Nakikita ko itong si David, si Marky Wu lang ang makakapagpagaling sa kanya. Sa buong mundo ng Kyoto Martial Arts, ang pinuno ng nakababatang henerasyon ay malamang na si David. Hindi banggitin ng Kyoto, kahit na sa buong mundo ng martial arts ng Daxia, ang lakas at edad ni David ay kabilang sa mga pinakamahusay. Listahan ng Xiaoyao, sa tingin ko ito ay muling i-rank, itong si David ay tinatayang kayang sumugod sa unang lugar. Ang buong forum ay pinupuri si David, ngunit sa pagkakataong ito ay iba sa pagpatay kay Guo Wei. Ang Tibetan Ching na ito ay isang masamang cultivator kung tutuusin, at siya ay napakataas ng profile sa martial arts forum kaya maraming tao ang hindi nagustuhan sa kanya.
Sa pagkakataong ito ay pinugutan siya ng ulo ni David, at maraming tao ang nakahinga ng maluwag, at natural na pinupuri si David. Ang ranggo ng libre at madaling listahan ay hindi isang maling pangalan. Kung ang David na ito ay maaaring sumugod sa unang lugar, saan ako pupunta? Minamaliit mo ba ako, Zin Pengfei? Nang pinag-uusapan na ito ng lahat, biglang lumabas ang isang nangungunang komento. Sa pagkakataong ito, mas kaunting mga komento sa forum na nag-scroll sa isang iglap. Malinaw, ang komentong ito ay ipinadala ni Zin Pengfei, na siyang no. Isa na auctioneer sa Happy List. Isang taon na ang nakalipas, naabot ni Zin Pengfei ang lakas ng isang kalahating hakbang na wow, ngunit sa taong ito, napakakaunting balita tungkol sa kanya. Walang nakakaalam ng tunay niyang lakas ngayon. Gayunpaman, ang Happy List ay hindi isang opisyal na listahan kung tutuusin, at walang gaanong mga tao ang sumusunod dito, karamihan sa mga ito ay mga kabataan. Ngayon ay biglang lumitaw si Zin Pengfei, at pagkatapos ng maikling panahon ng pagkabalisa, maraming tao ang nagsimulang kumuulo. Si Boss Zin ay lumitaw, palagi kang magiging boss namin. Hindi. Isa sa libre at madaling listahan, sa wakas ay lumitaw si Brother Fei, na nang ibabaw sa listahan sa loob ng maraming taon. Sino ang nagsabi na ngayon lang na maaaring sumugod si David sa no? Isa sa libre at madaling listahan, may sinasabi ka ba? Ang mga panatikong tagahanga ni Zin Pengfei sa Martial Arts Forum ay higit pa kay David. Kabanata 1175. Pagkatapos ng lahat, si Zin Pengfei ay sumikat ng maaga, at siya ang pinakatalentadong tao sa nakababatang henerasyon. Lahat ng uri ng aura ay idinaragdag sa katawan, at mayroong hindi mabilang na mga tagahanga. At kamakailan lamang ay nakakuha ng katanyagan si David. Inaasahan ko ito. Maaaring sundan ni Brother Fei si David sa isang laban, para malaman natin kung sino ang pinakamagaling. Ang pangungusap na ito ay agad na sumabog muli sa buong forum. Oo, hayaan silang makipagkompetensya, at pagkatapos ay malalaman mo kung sino ang mas makapangyarihan. Si Brother Fei ay sikat sa loob ng maraming taon. Isa na siyang half-step marquee noong isang taon. Paano pa niya ito magagamit para ikumpara sa David na iyon? Sa tingin ko, maraming kakayahan si David. Kung hindi may kukumpara ni Zin Pengfei, malamang ay natatakot siya, natatakot na mahulog sa altar. Sa pagkakataong ito, ang dalawang tao na orihinal na walang kaugnayan ay agad na ginawang mga kaaway ng mga taong iyon sa forum. Sa pagtingin sa lalong hindi makontrol na mga pahayag sa forum, ang mukha ni Zin Pengfei sa likod ng screen ay labis na madilim. Sa loob ng isang taon na siyang nag-iisa, at na-promote lang siya mula sa kalahating hakbang na wow patungo sa kaharian ng wow. Sa antas na ito, gusto talaga ni Zin Pengfei na makahanap ng makakalaban, at siya nga pala, ipaalam sa lahat na napakalakas pa rin niya matapos siyang hindi makita sa loob ng isang taon. At ngayon, si David na ang pinakamagandang tao na makakasama niya sa pag-ensayo. Sa Gregorian calendar year, makikipagkompetensya ako kay David. Kung maglakas loob man siyang lumaban o hindi sa oras na iyon ay hindi ko kontrolado. Pagkatapos magsalita ni Zin Pengfei sa forum, pinatay niya ang computer. Hindi nagtagal, kumalat ang balita na hinamon ni Zin Pengfei si David sa pamamagitan ng pendulum. Gayunpaman, sa oras na ito, hindi alam ni David ang tungkol dito. Hindi niya akalain na magkakaroon siya ng karagdagang kalaban ng walang dahilan. Sa oras na ito, si David ay patungo sa Kyoto. Naisip ni David na magkakaroon ng maraming pagtutol sa kanyang pagpunta sa Kyoto. Kung tutuusin, maraming mga aristokratikong sekta ang nakatitig sa kanya. Ngunit taliwas sa inaasahan ni David, ang daan ay nakakagulat na tahimik. Walang umatake kay David. Maging si Luo Siyang ng pamilya Luo sa Mobei ay tila walang balita. Ngunit hindi alam ni David na si Luo Siyang ay nasa Kyoto na ng maraming araw sa oras na ito. Kaya lang wala siyang narinig kay David. Gayunpaman, nang malaman niyang pinatay ni David ang lahat ng mga master ng Tianxia sect, halatang mas maingat siya. Sa araw na ito, natagpuan ni Luo Siyang ang pamilyang Ning sa Kyoto. Para makitungo kay David, kailangan ni Luo Siyang ang tulong ng pamilyang Ning. Kahit na si Luo Siyang ay may ilang mga pagdiriwang kasama si Ning Ji, naniniwala siya na ang kaaway ng kaaway ay ang kaibigan.
Kinasusuklaman din ni Ning Ji si David, basta magkaisa silang dalawa, siguradong mamamatay si David. Ngunit si Luo Siyang ay nasa bahay ni Ning ng isang oras at umiinom ng tsaa sa sala, ngunit walang sinuman sa mga katiwala ng Ning ang lumapit. Ni hindi nagpakita si Ning Ji. Eldest Young Master, itong pamilyang Ning ay halatang hindi nagbibigay ng mukha sa iyo, bakit pa tayo naghihintay dito? Walang pakialam na sabi ng isa sa mga katulong sa likod ni Luo Siyang. Tapos sinadya akong bitayin ni Ning Ji, alam ko, pero kung big deal, dito na lang tayo maghintay. Kinuha ni Luo Siyang ang tasa ng tsaa, humihip ng mahina, at nagsimulang uminom ng tsaa. Hindi ko alam kung ilang baso ang nainom niya. Sa likod ng sala, tahimik na tumingin si Ning Ji kay Luo Siyang sa siwang ng pinto. Ang pamilya Ning at ang pamilyang Luo ay walang intersection, at noong nasa Shichonan sila, hindi nagbigay ng anumang mukha si Luo Siyang. Ngayong nasa kabisera na tayo, kailangang sampelan ni Ning Ji si Luo Siyang. Noong una, inakala ni Ning Ji na hindi makayanan ni Luo Siyang ang kahihiyan at magkukusa siyang umalis, ngunit ayaw niyang maupo si Luo Siyang pagkaraan ng isang oras. Guro, gusto mo bang itaboy ko sila? Bamulong kay Ning Ji ang housekeeper ng pamilya Ning. Kinawian ni Ning Ji ang kanyang kamay, hindi, dahil ang Luo Siyang na ito ay totoong taos puso, kung gayon makikilala ko siya. Natapos magsalita si Ning Ji, inayos ang kanyang damit, at saka lumabas. Hindi ko alam na darating si Young Master Luo, ngunit malayo ako. Naglakad si Ning Ji sa sala at nakangiting sinabi. Kabanata 1176. Ewan ko ba, hindi ko talaga makita, kanina, muntik nang mag-away ang dalawa. Young Master Ning, magkaroon ng kalayaan na makagambala. Bumangon si Luo Siyang at hinalukip ang kanyang mga kamao. Umupo si Ning Ji sa pangunahing upuan at nagtanong, hindi ko alam kung dumating si Luo Gongzi sa bahay ng Ning ko mula sa Mobei, may problema ba? Tumingin si Luo Siyang kay Ning Ji, sa katunayan ay mas alam ni Ning Ji kaysa sa iba, ngunit dahil tinanong ito ni Ning Ji, hindi ito itinago ni Luo Siyang at sinabing, Mr. Ning, pagkatapos ay winasak ni David ang Demon Town Tower at tumakas mula sa Shichonan. Bumalik ka, sinundan ko lahat. Kamakailan lang nawala siya sa kinaroroonan niya. Ngayong lumitaw na si David at pinatay ang Tibetan Ching ng Tian Shaman, naniniwala akong alam mo na rin ito. Alam kong galit din si Young Master Ning kay David, kaya gusto kong makipagsanib puwersa kay Young Master Ning para mawala ang David na iyon. Nasira ang Demon Suppression Tower. Malalim na sumimangot si Ning Ji nang marinig niya ito, ang Demon Suppression Pagoda na iyon ay isang sinaunang bagay. Gaano man kahusay si David, imposibleng sirain ito. Narinig ni Ning Ji ang malaking kasambahay ng pamilya Go na nag-uusap tungkol sa pinagmula ng Magic Tower ng bayan na ito. Paano masisira ang gayong kayamanan kung ito ay mawawasak? Hindi dapat magkaroon ng ganoong kakayahan si David. Hindi naniniwala sa akin si Young Master Ning. Saglit na natigilan si Luo Siyang, at pagkatapos ay nagpaliwanag, ang Devil Town Tower ay talagang gumuho, at ngayon ito ay isang tumpok ng mga guho. Alam din ni Ning Ji na hindi maaaring magsinungaling si Luo Siyang sa kanya, ngunit hindi maniniwala si Ning Ji kung ang Demon Town Tower ay mawawasak ng ganito. Pagkaraan ng ilang sandali ng pag-iisip, biglang sinabi ni Ning Ji, nakikita ko, kung gayon malamang na kinuha ni David ang kayamanan ng tore ng bayan sa bayan, kaya biglang gumuho ang bayan. Dahil ang Demon Suppression Tower ay napakamahiwagang, tiyak na may mga kayamanan sa tore, at kinuha ni David ang mga kayamanan, kaya ang Demon Suppression Tower ay gumuho. Oh! Lumiwanag ang mga mata ni Luo Siyang, anong kayamanan? Umiling si Ning Ji, paano ko malalaman, ngunit sigurado akong nakuha ni David ang kayamanan mula sa Demon Suppression Tower. Ginoo. Ngayon, marami ng kayamanan sa katawan ni David. Hanggat tayo ay nagsasama-sama at papatayin si David, ang mga kayamanang iyon ay magiging atin. Sabi ni Luo Siyang kay Ning Ji. Ngunit sino ang nakakakilala kay Ning Ji ay bumaantong hininga, kung gayon, maraming tao sa David ang gustong pumatay sa kanya upang manalo ng kayamanan, ngunit nakakalungkot na bukod sa kanyang sariling lakas, maging si Mr. Shi mula sa pangkat ng tagapagpatupad ng batas ay may kinikilingan sa kanya. Si Zuji siya ng Martial Arts Alliance ay walang kinalaman kay David.
Kung gagawa tayo ng aksyon laban kay David, tiyak na hindi matutuwa si Mr. Shi. Master Ning, ang aking pamilyang Luo ay malayo sa Mobay, hindi ako natatakot sa anumang pangkat ng tagapagpatupad ng batas, maaari akong lumapit upang harapin si David, ngunit napakakaunting mga master ang dinala ko sa pagkakataong ito, hanggat handa si Master Ning. Pahiram sa akin ng ilang tao para patayin si David pagkatapos nito, ang mga kayamanan ay hinati ng pantay-pantay. Hinikayat pa rin ni Luo siyang si Ningji. Nahulog sa malalim na pag-iisip si Ningji, at pagkatapos ng paulit-ulit na pag-iisip, tumango si Ningji, okay, papahiram ako sa iyo ng 2 master ng pick ng Wazang, sana makapagsalita ka rin. Siyempre, sa lugar na ito sa Kyoto, maglalakas loob pa ba akong linlangan ka, maliban na lang kung ayaw kong bumalik sa Mobay. Nakangiting sabi ni Luo Siyang. Tama, sa Kyoto, walang nang ahas na magsinungaling sa akin. Pagmamalaki ni Ningji. Inalis ni Luo Siyang ang mga tao. Sa kanyang opinyon, sa kanyang sariling lakas at pagdaragdag ng 2 nangungunang martial artist, mamamatay si David. Kyoto Guardian Pavilion. Halos 1 buwan ko nang hindi nakikita si David. Nang makitang muli ni Zhao Woki si David, tuwang-tuwa siya. Ginoo. Shen, nakakatuwang marinig na pinugutan mo ng ulo ang ulo ng sekta noong araw na iyon, Zhang Qing. Ang lalaking iyon ay sumisigaw sa martial arts forum. Huwag mong banggitin kung gaano ka-arrogant. Ngayong napatay mo na siya, sa tingin ko maraming sekta na pamilya sa Kyoto ang tapat. Tuwang-tuwang sabi ni Huang Wuji. Bahagyang ngumiti si David, si Shu, nakuha ng lahat at pinapatay siya. Kaya ko siyang patayin, salamat kay Captain Shing. Kabanata 1177. Alam ni David na kung hindi pa natuklasan ni Xing Jun ang sikreto ng Tibetan Qing technique noong panahong iyon, malamang na hindi niya magagawang patayin ang Tibetan Qing. Ginoo. Shen, sa oras na umalis ka, ang kabisera ay naging mas tahimik, ngunit ang Dong Jiahao mula sa pamilya Dong ay dumating upang hanapin ka ng maraming beses, at hindi ko alam kung ano ang nangyayari. Sabi ni Zhao Woki kay David. Ano ang kinalaman ni Dong Jiahao sa akin? Nang marinig ito, bahagyang kumunat ang noo ni David. Tapos maraming beses na siyang hinahanap ni Dong Jiahao, walang mangyayari di ba? Hindi ko rin alam, pero sabi niya pagkabalik mo sa kabisera, tawagan mo siya. Sabi ni Huang Wuji. Pagkarinig ni David, kinuha niya ang kanyang cellphone at tinawagan si Dong Jiahao. Pagkatapos ng lahat, si Dong Jiahao ay isang mabuting tao, at nakatulong siya sa kanyang sarili. Kung sabik na sabik siyang hanapin ang sarili niya, baka may nangyari talaga. Nang makatanggap ng tawag si Dong Jiahao mula kay David, tuwang-tuwa siya at hiniling kay David na hintayin siya sa Law Enforcement Pavilion, habang si Dong Jiahao ay direktang nagmaneho sa Law Enforcement Pavilion. Sa sandaling ito, mayroong isang marangyang piging sa pamilya Dong. Umupo ng tuwid si Dong Liken sa pangunahing upuan, tahimik na naghihintay sa pagdating ni David. Guro, pagkatapos ay pinugutan ni David ang sect master ng Tianxia sect, si Zhang Qing, na nagpapakita na ang taong ito ay may magandang lakas. Kung sapilitin natin siyang ikukulong, paano kung lumaban siya? Tanong ng kasambahay kay Dong Liken sa mahinang boses. Huwag kang mag-alala, naisip ko na ito. Itinaas ni Dong Liken ang sulok ng kanyang bibig, at pagkatapos ay kumuha ng isang tableta, na napakalinaw at napakaganda. Master, ano ito? Curious na tanong ng mayordoma. Ito ay tinatawag na Qi Control Dan. Hanggat kinakain mo ang bagay na ito, kahit gaano ka kahusay, hindi mo ito magagamit. At hahayaan ni David na patayin natin ito. Mahinang sabi ni Dong Liken. Matapos marinig ito, ang kasambahay ay nagmamadaling nagsabi, Guro, nabalitaan ko na si David ay napakapamilyar kay Yao Shengo, at may mga chismis na si David ang may-ari ng Yao Shengo. Sa ganitong paraan, kung bibigyan natin siya ng gamot, hindi ba malaking kutsilyo iyon sa harap ni Guanggang? Talagang malalaman niya. Sinulyapan ni Dong Liken ang kasambahay, sinasabi ko sa iyo, itong Qi Control Pill ay walang kulay at walang amoy, natutunaw ito sa tubig, at hindi mo ito nakikita. Kahit na si David talaga ang Valley Master of Medicine God, hindi niya ito mahahanap. Kaya nga,
Tumango ang mayordomo, ngunit pagkatapos ay muling nagtanong, kung gayon, hawak natin si David, paano naman ang binatang Panginoon? Kung alam niya, siguradong hindi siya sasang-ayon. Hahanap ako ng dahilan para paalisin si Jahaw. Hanggat kontrolado natin si David, hindi magtatagal at magiging akin na ang Dragon Crystal sa kanya. Puno ng kasakiman ang mga mata ni Dong Likan. Paano kapag nakuha natin si Longjing? Kung nakalaya si David, kapag nabawi niya ang kanyang lakas, tiyak na lalapit siya sa atin para maghayganti. Tanong ng mayordomo. Nagpapakatanga ka ba? Sinong nagsabing pakakawalan namin siya, nakuha namin si Longjing at direktang pinatay? Hindi ba natin pwedeng hayaang bumalik ang tigre sa bundok? Medyo inis na tanong ni Dong Likan, at galit na pinagalitan ang kasambahay. Ngunit pinatay namin ang David na iyon, kung alam ni Mr. Shi, magkakaproblema tayo. Umiling ang kasambahay at pinaalalahanan si Dong Likan sa mahinang boses. Namula ang mukha ni Dong Likan sa galit, at bigla siyang napalingon sa ulo ng mayordomo. Paano ako nakahanap ng mayordoma na katulad mo, kahit patayin natin si David, hindi natin masasabing napatay natin ito, nagkataon na iyon. Bata mula sa pamilya Ning. Kung may galit tayo kay David, tayo ang magiging kamay ng pamilya Ning. Pagdating ng panahon, sisisihin din ni Mr. Shi ang pamilya Ning. Mabuting ibagsak ang pamilya Ning. Sa oras na iyon, mas mababa ang kalaban natin sa Kyoto. Ang mayordomo ay hindi nang ahas na magsalita, at itinikom ang kanyang bibig. Kinuha ni Dong Likan ang teapot, inilagay ang chi control dan sa loob nito, at inalog ito ng ilang beses. Sa wakas, binuksan ko ito at inamoy ito, at tumango ng may kasiyahan. Naghihintay siya ngayon sa pagdating ni David, at pagkatapos ay pinainom niya si David ng tsaa. Kabanata 1178. Law Enforcement Pavilion. Personal na nagmaneho si Dong Jahaw para sunduin si David. Matapos makita si David, niyakap ng mahigpit ni Dong Jahaw si David. Kuya Chen, napakayabang mo kaya pinatay mo pa ang master ng Tianxia sect, si Zhang Qing. Sa hinaharap, kukunin ka ng buong Kyoto Martial Arts World bilang pinuno ng nakababatang henerasyon. Puno ng inggit ang mga mata ni Dong Jahaw. Nanalo si Kuya Dong ng premyo. Bahagyang ngumiti si David, hindi ko alam kung nagmamadaling hanapin ako ni Kuya Dong. Naku, wala namang urgent, gusto ka lang makita ng papa ko. At saka, sa panahong ito, maraming sekta na pamilya sa Kyoto ang tumitingin sa iyo, gusto ng tatay ko na magtago ka sa bahay namin. Sabi ni Dong Jahaw. Nagpapasalamat ka sa pamilya Dong para sa akin. Sabi nga sa kasabihan, pwede kang magtago saglit, pero hindi mo kayang magtago habang buhay. Darating pa rin ang mga dapat dumating. Ayaw ni David na pumunta sa bahay ni Dong para magtago. Nagplano siyang pumunta sa Yaoshan Valley para makita si Longwo at ang iba pa. Siya nga pala, hiniling niya kay Longwo na dalhin siya sa Valley of the Wicked. Ngayong papalapit na ang bagong taon, kung hindi mailigtas ni David ang kanyang ina at si Sonya sa sarili niyang lakas, gagamitin niya ang kapangyarihan ng lambak ng masama. Kaya lang hindi niya alam kung ano ang lakas ng Valley of the Wicked. Naghanda ng pagkain at inumin ang tatay ko sa bahay. Kung ayaw mong magstay sa bahay namin, doon ka na lang palagi kumain, di ba? Sa ganitong paraan, mapapatunayan nito na maganda ang relasyon mo sa pamilya namin ni Dong. Kung may iba pang mga sekta at mga maharlikang pamilya laban sa iyong ideya, dapat mo ring timbangin ang lakas ng aking pamilya Dong. Inimbitahan ni Dong Jahaw si David. Nakita ni David na si Dong Jahaw ang nagsabi nito, kaya hindi madaling tumanggi. Pagkatapos ng lahat, hindi ito magtatagal upang kumain ng pagkain. Pagkasakay sa sasakyan, sinundan ni David si Dong Jahaw patungo sa bahay ni Dong. Pagdating niya sa lugar, lumabas talaga si Dong Likan para batiin siya. Hahaha, I heard Jahaw mention you a long time ago. Noong nakita kita ngayon, talagang nabubuhay ito sa reputasyon nito. Si Mr. Chengay sikat na ngayon. Si Dong Likan ay magalang na sumunod kay David at nakipagkamay. Si Patriarch Dong ay nanalo ng parangal. Nakangiting sabi ni David. Hindi nagtagal, may ilang tao na ang nakaupo, at ang mesa ay puno ng mga masasarap na pagkain mula sa mga bundok at dagat. Ginoo. Cheng, kapag nandito ka parang nasa bahay ka kaya wag kang magalang.
Napakagaan ko na magkaroon ng kaibigang tulad mo sa aming pamilya. Ang taong ito ay masaya sa buong araw, at hindi niya kailangang magsanay. Ang nakababatang henerasyon ng buong Kyoto martial arts world ay mas malakas kaysa sa kanya. Gaya ng sinabi ni Dong Likan, sumulyap siya kay Dong Jahao nang walang magawa. Dad, bakit mo ako pinag-uusapan buong araw? I think I work very hard. May ilang kabataan na kasing talino ni Brother Chen at sumikat sa murang edad. Hindi nasisiyahang tumingin si Dong Jahao sa kanyang ama. Tingnan mo, hindi ako nasisiyahan na sabihin sa iyo ang isang salita. Matiim na tumitig si Dong Likan. Si Patriarch Dong, sa katunayan, si Kuya Dong ay napakabuti, at si Kuya Dong ay tapat sa pagsasalita at walang intensyon na saktan ang iba. Ang ganitong karakter ay tiyak na hindi magiging masama sa hinaharap. Nagmamadaling tinulungan ni David si Dong Jahao sa magagandang salita. Nang sabihin pa lamang ni David ang mga salitang, nakakapinsalang puso, walang nakapansin na may bakas ng kahihiyan sa mga mata ni Dong Likan. Ito ay tiyak na dahil siya ay walang pidyaw sa pagsasalita kaya natatakot ako na siya ay magdusa sa hinaharap, at umaasa akong si Mr. Chengay makakatulong sa kanya ng marami sa hinaharap. Nakangiting sabi ni Dong Likan. Magkaibigan kami ni Kuya Dong, kaya syempre tulong. Tumango si David. Housekeeper, pumunta ka at dalhin ang aking iniingatang puwerti. Napatingin si Dong Likan sa kasambahay at kinindatan ang kasambahay. Oo. Tumalikod ang mayordoma at umalis. Kuya Chen, ang sarap mo. Espesyal na handog ang puwerti ng tatay ko. Hindi ko ito iinuman. Hahawakan kita ngayon. Sabi ni Dong Jahao kay David. Bahagyang ngumiti si David, napakagalang ni Patriarch Dong. Walang pagdududa si David tungkol sa sigasig ni Dong Likan. Kung tutuusin, si Dong Jahao ay isang tao, at nakikita ito ni David sa kanyang mga mata, kaya naisip niya na si Dong Likan, na isang ama, ay hindi masyadong masama. Kabanata 1179. Hindi nagtagal, dinala ang tsaa, at nagbuhos si Dong Likan ng isang tasa para kay David mismo. Ginoo. Shen, paano mo subukan? Si Dong Likan ay gumawa ng isang kilos ng imbitasyon, at pagkatapos ay sinubukang panatilihing kalmado ang kanyang sarili. Hindi niya maipakita ang kanyang mga kapintasan sa oras na ito. Salamat, Patriarch Dong. Nagpasalamat si David, saka kinuha ang tasa at humigop. Oo, ngunit wala akong masyadong alam tungkol sa tsaa. Medyo nahihiyang sabi ni David. Haha, sa totoo lang, wala akong masyadong alam dito. Kung ito ay mabuti, pagkatapos ay uminom ng higit pa. Natawa si Dong Likan. Hinawakan ni David ang tasa ng tsaa at ininom lahat ng sabay-sabay. Sa sandaling ito, nakahinga ng maluwag si Dong Likan. Nakainom din si Dong Jahao kasama si David, ngunit hindi siya pinigilan ni Dong Likan. May antidote siya, kaya magiging maayos si Dong Jahao kung iinuman niya ito. Di nagtagal, pagkatapos ng 3 round ng alak at 5 lasa ng pagkain, nadama ni David na malapit na ang oras at gusto niyang bumangon at umalis. Ginoo. Shen, lahat ng malalaking sekta at pamilya sa Kyoto ay nakatitig na sa iyo. Kung hindi mo nagustuhan, manatili ka sa aming pamilya Dong, para lang makasama si Jahao. Nang makitang aalis na si David, sinabi ni Dong Likan kay David. Salamat, Patriarch Dong, sa iyong kabutihan. Marami pa akong dapat harapin, kaya hindi na kita guguluhin pa. Magalang na tumanggi si David. Ginoo. Shen, dito ka muna, may itatanong pa ako sayo. Iningatan ni Dong Likan si David, pagkatapos ay tumingin kay Dong Jahao at sinabing, Jahao, tumawag lang ang nanay mo at pinasundo mo siya, bilasan mo. Nang marinig ito ni Dong Jahao, tanging ang kanyang ina lang ang kanyang nasundo, kaya tumingin siya kay David nang may paghingi ng tawad, Kuya Chen, pasensya na po. Kuya Dong, sige, bilasan mo. Bahagyang ngumiti si David. Umalis si Dong Jahao, at tumingin si David kay Dong Likan at nagtanong, Master Dong, hindi ko alam kung may itatanong ka pa. Ginoo. Shen, nabalitaan ko na marami kang kayamanan sa iyong katawan, at mayroon ka ring fused dragon crystal na maaaring makabuo ng kapangyarihan ng isang dragon. Hindi ko alam kung totoo. Tanong ni Dong Likan. Saglit na natigilan si David, ngunit tumango pa rin, oo, totoo.
Nang makita ito ni David ng personal, kumislap ang mga mata ni Dong Likan, at puno ng pananabik ang kanyang mukha. Nang makita ang ekspresyon ni Dong Likan, bahagyang nagulat si David. Ginoo. Shen, saka ko bubuksan ang skylight at magsasabi ng maliwanag. Ang iyong kasalukuyang lakas, kahit na hindi ka kasing lakas ni Longjing, ay maaari pa ring iranggo sa mga pinakamahusay sa mundo ng martial arts ng mga nakababatang henerasyon. Pero hindi sapat ang ho ng pamilya ko. Siya ay may mahinang lakas at hindi nagtatrabaho ng husto. Hindi banggitin ang pagiging nasa libre at madaling pagraranggo. Kahit na ang nakababatang henerasyon sa Kyoto Martial Arts World ay mas malakas kaysa sa kanya. Napabuntong hininga si Dong Likan, na tila galit sa bakal. Ano ang ibig sabihin ng Patriarch Dong? Bahagyang kumunat ang noo ni David sa pagkakataong ito. Wala namang ibang ibig sabihin. Magkaibigan din yata kayo ni Jahao. Maaari mo bang ibigay ang Longjing kay Jahao, at maaari akong makipagpalitan ng iba pang kayamanan sa iyo? Sabi ni Dong Likan. Nang marinig ito ni David, agad na nanlamig ang kanyang mukha. Pasensya na, kung ito ay iba, tiyak na tutulong ako, ngunit itong Longjing, hindi ko ito maibibigay. May gagawin pa ako, pasensya na. Tumayo si David at naglakad palabas, nalaman niyang hindi gusto nitong si Dong Likan ang iniisip niya. Ngunit habang naglalakad si David sa pintuan, pinigilan siya ng kasambahay. Lumingon si David kay Dong Likan, Patriarch Dong, ano ang ibig mong sabihin? Sa oras na ito, ipinakita ni Dong Likan ang kanyang tunay na kulay at sinabi na may malamig na ngiti, walang ibang kahulugan, dahil ayaw mong ibigay ito, kung gayon ako lang ang makakakuha nito. Naningkit ang mga mata ni David, puno ng lamig ang mga mata. Para sa kapakanan ni Kuya Dong, ayaw kong magsimulang pumatay ng mga tao sa pamilya Dong, huwag mo akong pilitin. Ang mukha ni David ay malungkot na parang tubig. Hahaha. Tumawa ng malakas si Dong Likan, buksan ang pamatay na singsing. Sa tingin mo ba ay maaari mo pa bang gamitin ang iyong lakas ngayon? Nahit mo na ang chi control pill ko, at ngayon isa kang basura. Kabanata 1180. Nang marinig ito ni David, siya ay natigilan, at pagkatapos ay bumaon ang kanyang chi sa kanyang dantian. Ang toksong ito, nalaman ni David na wala man lang siyang impluwensya. Tungkol naman sa chi control na sinabi ni Dong Likan, walang ideya si David kung ano iyon. Maaaring ang chi control pill ay may epekto lamang sa mga mandirigma at walang epekto sa mga immortal na magsasaka. Napaisip si David sa sarili. Gayunpaman, hindi ito ipinakita ni David, bagkus ay kumunat ang noo, na nagkukunwaring nawala ang lahat ng kanyang kakayahan. Paano na, nalaman mo na ba? Kung ibibigay mo si Longjing ng masunurin, ililigtas mo ako sa paggawa nito. Napatingin si Dong Likan kay David nang nakangisi. Nananaginip ka. Malungkot ang mukha ni David, at tumingin siya kay Dong Likan na may nakamamatay na ekspresyon. Kung ganoon ang kaso, huwag mo akong sisihin sa pagiging bastos ko. Pagkatapos magsalita ni Dong Likan, ikinaway niya ang kanyang kamay. Isang utusan ng pamilya Dong na huminto sa harap ni David ay agad na binaril si David. Kahit ang lingkod ng pamilya Dong ay isang wazang. Ngunit nang ang mga katulong ng pamilya Dong ay nagdidiin patungo kay David, nakita nila si David na pinaputukan ito ng palad. Puff! May tunog ng bulok na pakwan na tinapakan. Nakita ko lang na biglang sumambulat ang pinuno ng katulong ng pamilya Dong, at ang buong tao ay direktang lumipad ng mahigit 10 metro ang layo. Nang makitang mayroon pa ring lakas si David, nagulat si Dong Likan. Puno ng hindi pagkakaintindi ang mga mata niya. Gumastos siya ng maraming pera sa chi control pill, at ito ay ganap na 100% epektibo. Bakit hindi ito gumana kay David? Dahil ba napakaikli ng oras? Medyo nalitaw si Dong Likan. Pero ngayong punit-punit na ang mukha niya, kahit anong mangyari, imposibleng pabayaan niya si David. Dalhin mo siya sa akin. Utos ni Dong Likan sa kasambahay. Tumango ang mayordomo, at pagkatapos ay nagtagal ang liwanag sa kanyang mga kamao. Sa isang iglap, tinakpan ng 2 ulo ng tigre ang kamao ng mayordomo, at umungal ng malakas ang isang tigre. Ito ang stunt ng housekeeper. Ang pagiging malaking kasambahay ng pamilya Dong ay natural na isang pambihirang kakayahan. David, gusto mo pa bang labanan?
Tanong ng kasambahay kay David. Bahagyang naningkit ang mga mata ni David, tumigil ka na sa pagsasalita ng walang kaparerekon, kung mayroon kang anumang mga kasanayan, gamitin mo lang ito, huwag mo nang gustong maging Turk, at magtayo ng Tory. Sa oras na ito, labis na naiinis si David sa pamilya Dong. Lahat ay mapagkunwari. Nang makita ito, ang mayordomo ay tumigil sa pagsasalita, ngunit sumabog sa lakas, at pagkatapos ay humakbang patungo kay David. Ang napakalaking anino ng boxing na may tunog ng dagandong ng tigre, na parang dalawang mabangis na tigre ang sumugod kay David. Umalangaw-ngaw sa kalangitan ang tunog ng pagbagsak ng langit. Hindi gumalaw si David, at isang nakasisilaw na gintong liwanag ang sumilay mula sa kanyang mga kamao. Nanatili ang kapangyarihan ng dragon sa kanyang mga kamao, naging dalawang gintong dragon na umiikot. Sa pagharap sa pag-atake ng mayordomo, sumuntok din si David. Sa tunog ng dagandong ng dragon, ang lakas ng kamao ni David ay naging gintong dragon din at binati siya. Boom! Ang dalawang dragon at dalawang tigre ay nagbanggaan, at ang malaking enerhiya ay sumabog sa isang iglap. Nagsimulang manginig ang buong bahay, at ang mga mesa at upuan sa silid ay agad na naging pulbos. Nang makita ito, nagmamadaling pinagdikit ni Dong Likan ang kanyang mga palad, at isang hininga na nakikita ng mata ang umaalalay sa bahay, kung hindi ay gumuho ang bahay. Pagtingin sa mayordoma, diretso siyang natamba at bumagsak ng husto sa lupa, dumura ng dugo. Ikaw. Hindi ka man lang kinasuhan ng Chidan, kontrolado mo ang iyong kapangyarihan. Hindi makapaniwalang tumingin kay David ang mayordomo. Sa kabilang banda, itinaas ni David ang gilid ng kanyang bibig at hindi sumagot, ngunit tumalon at tumakbo palabas ng patio. Kahit na si David ay hindi kontrolado ng Chidan, ngunit nakaharap sa isang master tulad ni Dong Likan at ang natitirang bahagi ng pamilya Dong, si David ay walang laban. Upang malaman na ang pamilya Dong ay maaaring tumayo sa kabisera, at hindi sumali sa alyansa ng martial arts, dapat itong magkaroon ng isang tiyak na lakas. Ang kasalukuyang Dong Likan ay hindi bababa sa isang marquee ng Wu. Kung tungkol naman sa lakas ni David ngayon, medyo mahirap pa rin makipaglaban sa isang marquee. Kung magdadagdag ka ng ibang tao, siguradong talo ka. Kaya gustong tumakas ni David, ngunit tila inaasahan ni Dong Likan na tatakas si David. Sakto nang tumalon si David, ang kanyang mga kamay ay agad na kumaway sa ere. Isang higanteng lambat na hinabi ng may lakas ang hamarang sa daanan ni David. Sinuntok ni David. Boom! Ilang sinag ng liwanag ang kumikislap, ang higanteng lambat ay agad na naging isang lugar ng liwanag, at ang katawan ni David ay direktang naitaboy sa sandaling ito, at bumagsak ng husto sa lupa. Nang makita ito, alam ni David na kung gusto niyang tumakas, nawalan siya ng pinakamahusay na pagkakataon. Abangan ang mga susunod pang kabanata ng David Chen, ang lalaking walang katulad. For more updates, please subscribe to my YouTube channel and don't forget to like and share. Thanks for your support.